Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Lakad si Don Ogfu sa gitna ng main hall. Inilagay nito ang mga kamay sa dibdib bilang pagbigay respeto kay Lord Kenny. Ngumiti ito at nagsalita. Binabati kita kamahalan sa pag-akyat sa trono. Magalang ang tunog ni Don Ogfu, pero mayabang at walang galang ang pagkilos nito. Tumawa at tumango si Lord Kenny. Ikinagagalak ko ang iyong pagbiyahe ng ilang kilometro para pumunta rito at personal akong batiin. Halika at maupo. Sa nakalipas na ilang taon ay pinamunuan nito ang Westrington Army at lumaban sa maraming lugar sa East at West na mga kontinente. Nakilala ito sa mga mahusay na pag-atake ng militar na nakapag-angat sa kanyang posisyon sa Westrington. Mayroon itong divine weapon, ang SKY Breaking Axe. Kilala ito sa 9 continents. Nakilala ito sa New World City dahil sa personal itong bumati. Salamat, kamahalan. Hindi nagmadaling umupo si Don Ogfu. Sa halip ay nakangiti itong tumingin kay Lord Kenny. Kamahalan, naparito ako dahil sa dalawang bagay. Una ay gusto ko kayong batiin sa pag-akyat sa trono sa ngalan ng Westrington. Dahil dito ay niregaluhan kita ng ilang kayamanang mula sa buong mundo bilang token ng ating katapatan. Pagtapos noon ay nagbuntong hininga si Don Ogfu at nagsalita. Ang pangalawang bagay ay ang representasyon ng Westrington sa paglagda ng kasunduan, kasama ang New World, dapat ay habang buhay na masunod itong kasunduan. Dalawang kontinente ang dapat na magtulungan sa mga susunod pang henerasyon, makakuha ng benepisyo sa isa't isa at magdiwang ng magagandang nakamit. Magaling, magaling. Tumawa at tumango si Lord Kenny bilang pagsang-ayon sa alok ni Don Ogfu. Hindi mababasa ang sitwasyong politikal sa 9 continents. Desperadong kailangan ni Lord Kenny ng relasyon sa ibang mga kontinente dahil sa pagkakaakyat nito sa trono. Labis ang tuwa nito nang nag-alok ng pag-anib puwersa si Don Ogfu. Masaya si Lord Kenny na sumang-ayon dito. Natuwa ang daan-daang mga opisyal ng sibil at militar sa narinig na magandang balita. Napakalakas ng kontinente ng Westrington. Lalago ang New World kapag sila'y lumagda sa pag-anib puwersa sa malakas at magaling na kasangga. Pero, ngumiti at nagsalita si Don Ogfu. Mayroon akong hiling bago pirmahan ang kasunduan. Siyempre, sabihin mo sa akin ano yon. Mainit ang ngiti ni Lord Kenny, hindi niya man lang ito inisip. Phew. Huminga ng malalim si Don Ogfu at pinilit nitong ngumiti. Bago tayo habang buhay na mag-anib puwersa, ay gusto ko sanang bigyan kami ng kamahalan ng ilang tauhan. Hiss! Naging tahimik ang buong Full Energy Hall. Nakatingin ang lahat kay Don Ogfu. Anong sinabi niya? Tinanong niya ba ang kamahalan kung pwede sa nitong bigyan ng ilang tauhan? Ang Emperor ang pinakamataas na posisyon sa New World Continent, at walang nagtangkang magsalita rito ng basta-basta. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Lord Kenny. Kahit na malakas at kinilalang respetadong bayani si Don Ogfu, ay nahiya pa rin ito nang maipit sa ganitong sitwasyon. Biglang naging seryoso ang kapagiliran sa Full Energy Hall. Nagpigil hininga sa pagkagulat ang daan-daang opisyal ng sibil at militar at mga tagahatid ng mensahe. Sa wakas ay tumawa si Lord Kenny habang nakatingin kay Don Ogfu. Nagtanong ito. Sige. Sabihin mo, sinong gusto mo? Nanatiling kalmado sa panlabas si Lord Kenny, pero nanuot ang galit nito sa kanyang loob. Kung hindi lamang ito umakyat sa trono, at kinailangang magkaroon ng magandang relasyon sa ibang mga kontinente, ay mag-uutos ito para arestuhin si Don Ogfu. Ngumiti at nagsalita si Don Ogfu. Gusto kong ibigay ng kamahalan sa akin ang pamilya Carter, at mga kaibigan ni Daryl. Nagkagulo sa Full Energy Hall nang matapos sa pagsaaslita si Don Ogfu. So, ang mga taong iyon pala ang gusto ni Don Ogfu. Tama nga. Ang tanging layunin ni Don Ogfu, kaya siya naparoon ay ang makuha ang pamilya Carter at mga kaibigan ni Daryl. Matapos ang insidente sa sinaunang libingan ni Lubu, na pinanood ni Don Ogfu ang pagkuha ni Zubaji sa kanyang asawa. Alam nitong dinumisan na ng lalaki ang kanyang asawa. Nagalit si Don Ogfu at hinabol nito si Zubaji sa pagkalayo-layong distansya. Pero mas mahina ito kaysa sa kanyang kalaban. Natalo siya sa habulan. Nagpadala ng mga tao si Zubaji para makibalita kung nasaan ang kanyang asawa, pero wala silang napala.
Parang pinahirapan si Donoghu, hindi ito makatulog o makakain ng maayos araw-araw, galit din ito. Parang lovebirds sina Donoghu, at ang asawa nitong si Shentel. Nakaramdam ng pakamaliit si Donoghu dahil hindi man lang nito naprotektahan ang kanyang asawa, kahit na siya ang Prime Minister. Alam ng lalaki na parang magkapatid ang turingan ni Shubeji at Daryl sa isa't isa. Matapos nitong mabalitaan ang ginawang pag-aresto ng New World Royals sa kamag-anakan at mga kaibigan ni Daryl at ang pag-akyat sa trono ni Lord Kenny, ay agad itong nagtungo sa New World nang walang pag-alangan. Naisip ni Donoghu na mapapalabas niya si Daryl kapag nahuli ang pamilya at mga kaibigan nito. Pagtapos ay magpapakita si Shubeji kapag nahuli ng lalaki si Daryl. Donoghu. Hindi nagmadali ang tono ni Lord Kenny nang magsalita. Hindi ko ito maipapangako sa iyo. Hindi magawang kalimutan ni Monica si Daryl. Kailangang tuluyang maalis ni Lord Kenny si Daryl para maalis ang nararamdaman ni Monica para sa lalaki. Gustong gamitin ni Lord Kenny ang pamilya at mga kaibigan ni Daryl para lumabas si Daryl sa pagtatago. Paano nito maibibigay ang mga taong iyon kay Donoghu? Naisip ni Lord Kenny na hindi masyadong mahalaga ang mga issue sa diplomasya kumpara sa kanyang kagustuhan na maalis si Daryl. Kung sa bagay, si Daryl ang mortal na kalaban ng New World Royal. Phew! Huminga ng malalim si Donoghu. Naramdaman niyang hindi matitinag si Lord Kenny. Ngumiti ito at nagsalita. Kamahalan, kung hindi mo sila ibibigay sa akin ay maaari ba akong kumuha ng ilan sa kanila? Ayaw umalis ni Donoghu nang walang dala matapos nitong bumiyahe ng napakalayo. Isa pa, napakaraming kaibigan at pamilya ni Daryl ang nakakulong. Magiging mahirap para kay Donoghu ang bantayan ang mga ito kung papaya si Lord Kenny na kunin niya ang lahat sa kanila. Mas pipiliin ni Donoghu na kumuha ng isa o dalawa sa mga ito, lalo na ang mga pinakamalalapit kay Daryl. Magiging malaking pakinabang ang mga ito para magpakita si Daryl. Isa o dalawa lamang. Napakunot ng noo si Lord Kenny. Tumango ito bago sandaling napaisip. Magaling? Nagbigay utos si Lord Kenny kay Florian. Pagtapos ng seremonya, ay dadalhin mo si Donoghu sa presinto para makapili ito ng ilang katao. Opo. Mabilis na sagot ni Florian. Bahagya ring napangiti si Donoghu at nagsalita. Salamat, kamahalan. Samantala, 100 milyang layo sa North Middle Terra kung nasaan naroon ang cottage ng SKY Fountain Sect. Hinabol si Zurong ng mga elite mula sa World Universe sa ilalim ng utos ni Megan, pero wala sa mga ito ang kasing bilis ng lalaki. Sa isang kisamata ay nagliwanag na at bumalik ang mga ito ng walang dala. Walang kwenta. Nasa hall ng abandonadong cottage si Megan, nakaupo ito habang parang bato ang maganda niyang mukha. Mga basura. Napakarami niyo pero wala man lang nakahuli sa kanila. Yumuko ang lahat ng elites at nanatiling nakatayo, nanginig ang mga ito. Nagpigil hininga ang mga ito dahil sa takot. Makinig ang lahat. Nanirmon si Kent. Ipinangako ninyo ang inyong katapatan kay Secmaster Megan noong maayos ang lahat, pero mga wala kayong pakinabang kapag nagkagulo na. Naku po. Galit ang lahat ng elites nang marinig nila ang mga akusasyon ni Kent. Walang kwentang tao si Kent, pero nagkaroon ito ng lakas dahil siya ang fiancé ni Megan. Pero walang nagtangkang sumagot sa lalaki kahit na galit ang mga ito, lalo na't naroon si Megan. Gustong magpatuloy sa pagsigaw ni Kent pero pinigil niya ito nang makasalubong ang malamig na tingin ni Megan. Sige. Walang pasensyang itinaas ni Megan ang parang jade niyang kamay. Dali at dalhin dito si Daryl at ang dalawa pa. Pagtapos ay lumingon ang babae kay Kent at nagsalita. Kumuha ka ng ilang tao para ihanda ang elixir cauldron. Kahit na nagawang makatakas ni Zurong ay wala gaanong naging epekto ang pagdala nito sa pangit na babae. Ang pinakaimportanteng bagay ay ang gawing elixir pill si Queenie sa lalong madaling panahon. Magaling, pupunta na ako. Mabilis na sumagot si Kent bago tumakbo palabas ng hall. Sa parehong sandal ay mabilis din na umalis ng hall ang iba pang Secmasters. Matapos ang ilang sandal ay nabuo ang apoy sa labas habang nakatayo rito ang malaking elixir cauldron. Nasunog ang malaking palayok sa mapulang apoy. Hinatid sa hall sina Daryl, Celine, at Queenie. Hiss! Nagulat si Daryl nang kanyang makita ang elixir cauldron.
Napahinga ito ng malalim, nagulat at nagalit ito. Hayop! Isang halimaw si Megan. Gagawin niya talagang elixir pill si Queenie. Nanginig rin sina Selene at Queenie. Nagmistulang chalk sa puti ang kanilang mga mukha. Anong ginagawa mo? Mabagal na naglakad palabas ng hall si Megan, habang blanko ang kanyang mukha, mukhang malamig ang mukha nito. Ilagay si Queenie sa elixir cauldron. Pitter-patter. Pumalibot kay Queenie ang ilang tao. Hinablot nila ang babae, at hinila papunta sa elixir cauldron. Huwag! Ginamit ni Queenie ang kanyang buong lakas para magpumiglas. Kahit na maayos ang naging paglalakbay nila ni Selene ay hindi nito kailanman naranasan ang ganitong kamalasan. Namutla ang maliit nitong mukha. Bayaw! Master, iligtas mo ako! Lumingon si Queenie kina Daryl at Selene at umiyak ito, tumulo sa kanyang pisngi ang mga luha. Bata pa ako. Gusto kong maging katulad ni Master sa hinaharap at maging sikat na diwata. Paano nila ako gagawing elixir pill? Mariing kinagat ni Selene ang kanyang labi, dumugo ito habang pinanood ng babae na itutulak na ang kanyang estudyante sa elixir cauldron. Megan! Mapula ang mga mata ni Daryl nang sigawan nito si Megan. Pakawalan mo siya at hayaang magsalita. Hindi ba't ayaw mo sa akin? Ako na lang ang gawin mong elixir pill. Inosente ang batang babae. Inosente siya! Namaos ang boses ni Daryl nang sabihin niya ang huling pangungusap, sinigaw nito ang nawat salita. Nadurong ang puso ni Daryl at na-stress ito, dahil ang nakababata niyang pinsan na si Queenie, ay marami nang naranasang mga hindi magandang pangyayari sa murang edad. Hindi patas ang buhay kay Queenie kung marami itong pagsurusa na mararanasan. Natawa si Megan sa matapang na tanong ni Daryl. Kalmado ito habang malamig na nagsalita. Nagsisikabas mga naging aksyon mo. Sinabi ko sa iyo kanina na 10 beses ang tindi ng pagbayad mo sa ginawa mo sa akin. Hindi mapagkakatiwalaan ang tingin sa mga mata ni Megan. Manood ka lang dyan sa proseso ng pagiging elixir pill ni Queenie. Nanginig si Daryl nang marinig iyon, halos mahimatay ito. Inilapit si Queenie sa elixir cauldron. Kumulot ang buhok nito sa kanyang noo, dahil sa sobrang init na temperatura, pulang-pula rin ang maamo nitong mukha. Nagmamakaawa ako sa iyo, Megan. Nagmamakaawa ako. Napaluhod si Daryl sa harap ni Megan, gusto nitong magmakaawa. Pero suminghal si Megan at hindi pinansin ang lalaki. Hindi ka ba nahihiya? Isang charming na anyo ang lumabas mula sa anino ng mga alagad ng Emmy sect. Ito ang junior sister ni Megan, na si Fanny Witcham. Maganda ang relasyon ni Megan kay Fanning bago ito naging sect master. Si Fanny ang pinakamalakas na taga-suporta ni Megan nang paalisin nito si Aurora noong Emmy Millennium Event at ito ang pumalit sa babae. Si Fanny ang pinakamapagkakatiwalaang tauhan ni Megan. Matapos nitong maging Alliance Master, ay umangat din si Fanny. Mas naging respetado ito sa Emmy sect. Nalinaw ang mga intensyon ng aking nakatatandang kapatid, bakit pa kayo nagpupumilit? Bilang lalaki ay mas mainam na mamatay ka na lang din dahil binaba mo ang iyong sarili. Nakatitig si Fanning kay Daryl habang kinutya nito ang lalaki. Sa parehong sandal ay lumapit si Kent habang siga ang tingin sa kanyang mukha. Tama, Daryl. Dapat kang magtira ng enerhiya, ikaw na ang susunod. Hindi pinansin ni Daryl ang dalawa. Nakatingin kay Megan ang mga mata nitong hindi mapakali. Pero hindi siya tiningnan ni Megan. Malamig itong nag-utos. Ilagay si Queenie sa malaking palayok. Opo. Hinablot ng ilang katao si Queenie at ilalagay na ng mga ito ang babae sa malaking palayok. Nagpatuloy sa pag-iyak si Queenie. Gusto nitong magpumiglas pero wala na itong lakas kaya ipinikit na lamang niya ang mga mata habang naghintay sa kanyang kapalaran. Little sis! Desperadong sigaw ni Daryl, pakiramdam nito ay hiniwa ang kanyang puso. Kalahating metro ang layo ni Queenie sa cauldron. Wow! Itutulak and asana nila si Queenie sa lutuan ng elixir nang biglang may dumaang ilaw. Tinamaan ito ang lutuan. Boom! Nagtalsikan ang pagputok. Nasira ang lutuan at narinig nilang may sumigaw. Sa parehong sandal ay lumipad sa hall ang 5 anyo. Nakasuot ng mahabang bestidang kulay puti ang pinuno, kita ang kurba sa katawan nito. Ito ang eldest young miss ng Icefire Island na si Stella.
Nakasunod sa kanyang likuran ang apat na nakatatanda niyang kapatid, ang Four-Scope Brothers. Daryl. Masayang kinausap ni Stella si Daryl. Huwag kang kabahan, ililigtas kita. Labis na ansabik si Stella nang sabihin yon. Namula ang mukha nito at napaka-charming ng namumulang pisngi ng babae. Tumama ang bagyo noong nasa dagat sila kasama si Daryl pabalik sa Icefire Island. Hindi napakali si Stella nang maghiwalay ng landas ang dalawa. Bumalik ito sa mainland kasama ang apat niyang kapatid na lalaki at hinanap si Daryl. Umanib si Daryl sa Holy Saint Sect at nagtungong North Moana, kaya hindi ito nakita ni Stella matapos ang paghahanap ng ilang araw. 2 araw na ang nakalipas nang magkaroon ng kakaibang pangyayari sa Middle Terra. Dumalo ang elites mula sa lahat ng kontinente para sa digmaan inorganisa ng SKY Fountain Sect. Natalo ni Megan si Daryl noong final. Hindi lang iyon, nagawa rin itong mahuli ni Megan. Narinig ni Stella ang balita, at walang pag-alinlangang nagtungo roon. Sobrang natuwa si Stella nang mahanap niya si Daryl. Phew! Gumaan din ang loob ni Daryl nang kanyang makita si Stella. Tingnan mo, junior sister! Muntikan nang maging elixir pill ang nakababatang kapatid niya. Buti na lang at sakto ang ating pagdating. Salamat sa akin. Buti na lang at nakita ko ang ating bayaw. Tama, tama. Nahuli ang ating bayaw. Kung hindi natin siya nakita ay magiging biyuda ang ating hipag. Napakadaldal ng apat na Scope Brothers, hindi nila pinansin ang mga tao sa kanilang paligid at walang tigil na nagsalita. Naging makinang at mapula ang maamunog mukha ni Stella, nagpadyang ito ng paa at nagreklamo. Tumahimik kayo! Nahiya ito dahil sa kanyang apat na nakatatandang kapatid. Napakaraming tao ang naroon pero patuloy pa rin sa pagdaldal ang mga ito. Oh! Sumimangot si Celine. Tumingin ito kay Daryl at kay Stella, nagtaka ang dalawa. Sino ang mga taong ito? Bakit tinawag nilang bayaw si Daryl? Kumunot rin ang kilay ni Megan, habang malamig itong nakatingin sa apat sa Scope Brothers. Parang tagabundok ang pananamit ng apat na ito, paniguradong hindi pa nila nakikita ang mundo. Sinira nila ang aking elixir cauldron. Gusto nilang mamatay. Mga kuya. Bilis. Alisin niyo ang pagkakatali kay Daryl. Nilapitan ni Stella si Daryl matapos itong mag-utos sa apat niyang kapatid. Sumang-ayon ang apat na magkakapatid bago tuluyang umaksyon. Ililigtas kita, bayaw. Ako na. Umalis ka sa daraanan ko. Ako ang pinakamagaling sa pagsagip sa mga tao. Kalimutan mo na. Noong inutuan ka ng hipag natin na sagipin ang isang tao sa palasyo, ay ang maselang empress ang sinagip mo. Habang nagtatalo ay lumapit na kay Daryl ang apat na magkakapatid. Sa parehong oras ay sumenya si Megan at agad na nilabas ng mga cultivator ang kani-kanilang espada at tumayo sa harapan ni Daryl para makagawa ng harang. Napatigil ang apat na magkakapatid, seryoso ang mukha ng mga ito. Nakaparaming tao ang nasa kabilang panig, mahirap ang sitwasyong ito. Nataranta rin si Stella. Hindi lamang nila kailangang harapin ang maraming kalaban, pero Heaven Ascension din ang label ni Megan bilang isang cultivator. Talo sila sa bilang, magiging mahirap sa mga ito ang iligtas si Daryl at maayos na mailayo ang lalaki. Pero higit isang beses sinagip ni Daryl ang kanyang buhay at engage sila. Kahit na hindi ito magtagumpay sa pagsagip kay Daryl ay payag itong mamatay kasama ang lalaki. Kinagat ni Stella ang kanyang labi at nagsalita. Mga kuya, umalis na kayo kapag may oportunidad. Iwan ninyo kami ni Daryl. Bahagyang natawa si Megan nang marinig iyon, hindi nito na itago ang pagkamuhi sa kanyang mukha. Sa tingin nyo ay maililigtas nyo sila, ang konti nyo. Sumuko na lang kayo. Tinaas ni Megan ang kasingkinis ng jade niyang mga kamay para mag-utos sa kanyang mga alagad. Patay ka na ba, Daryl? Nang biglang may narinig na ingay sa kalayuan. Nagulat ang lahat nang tingnan nila ang pinagalingan nito. Nakita nila ang libo-libong katao ang nasa bandang burol, parag-alon na tumakbo ang mga ito palapit. Nakasuot ng silver armor ang mga ito, at may hawak na mahahabang sibat, sila ang Royal Guards mula sa South Cloud World. Isang payat na babae ang namuno sa grupo, at nakasuot ito ng kulay lila na mahabang bestida. Mukha itong malamig at charming, ito ay si Quincy. Hayop! Bakit nandito rin siya?
Nagulat si Daryl. Hindi ito makapaniwala. Ano? Si Quincy mula sa South Cloud World. Nagulat ang elites mula sa iba't ibang sekta. Napatingin ang lahat kay Quincy at walang masabi ang mga ito. Sino sa siya na kontinente ang hindi kilala si Quincy? Ito ang nakababatang kapatid ng Empress ng South Cloud World. In-enjoy nito ang mataas na katayuan sa lipunan, isang tao lamang ang kailangan nitong kausapin at sa maong libong katao ang nagbibigay sa kanya ng balita. Makapangyarihan din ito pagdating sa kanyang cultivation level at lakas. Narito ba siya para iligtas si Daryl? Bali-balitang si Daryl ang Prince Consort ng South Cloud World at totoo iyon. Mukhang totoo nga iyon. Nagulat din si Megan, hindi maayos ang ekspresyon ng mukha nito. Nagulat ito kina Stella at sa mga kuya ng babae, pero hindi magiging madali ang paglaban kay Quincy. Narito si Quincy para iligtas si Daryl. Hindi kaya siya ang Prince Consort nito? Nilamon ng galit ang puso ni Megan. Ilang babae ba ang mayroon si Daryl? Kung natanggap nito ang maraming babae, bakit hindi niya ako tinanggap noon? Biglang lumipad si Quincy palapit kay Daryl. 10,000 bantay mula sa South Cloud World ang tumayo sa tabi ni Quincy. Daryl, hindi ka papatay, hindi ba? Tumingin ito sa katabi niyang si Daryl at malamig na nagsalita. Kung hindi ka papatay ay sumama ka sa akin. Walang buhay ang tono ni Quincy nang sabihin niya yon, walang emosyon ang maganda nitong mukha. Nagkaroon ng kakaibang pangyayari noong kapanganakan ni Kilin ng SKY Fountain Sect at naalarma ang South Cloud World. Matapos nilang malaman na hinuli ni Megan si Daryl ay kinabahan ang Empress ng South Cloud World. Kaya naman, inutusan nito si Quincy para iligtas ang lalaki. Kung sa bagay, si Daryl ang Prince Consort ni Quincy. Nagdalawang isip si Quincy pero wala itong ibang magagawa, hindi nito maaaring hindi sundin ang MG Autos ng Empress. Kaya naman pumunta ito. Pero hindi nito maalis ang inis at lungkot sa kanyang puso. Kaya naman nadiri ang tingin nito nang matina si Daryl. Oh! Nagtaka si Daryl sa walang pakialam na si Quincy. Kitang-kita ang inis ni Quincy dahil pinilit ito ng Empress ng South Cloud World para iligtas siya. Sasagot na sana si Daryl nang maisip niya ang sitwasyon. Sandali! Dahan-dahang lumapit ang nakakatandang young miss na si Stella habang nakatingin sa mga mata ni Quincy. Mahina itong nagsalita. Bakit ka lang ang sumama sa'yo ni Daryl? Nang sabihin niya iyon ay mabilis na lumapit ang apat nitong kuya at sumigaw kay Quincy. Oonga, bakit kailangang sumama sa inyo ng bayaw ko? Si Daryl ay asawa ng nakababata kong kapatid, hindi ikaw. Narito ka ba kasama ang mga alag mo para mangagaw ng asawa ng iba? Mahabang panahong nanirahan ang apat na magkakapatid sa Fire Island at walang alam ang mga ito patungkol sa sitwasyon sa Shan na kontinente. Wala ideya ang mga ito na isang sikat na nakatatandang prinsesa si Quincy mula sa South Cloud World at si Daryl ang kanyang Prince Consort. Nagpatuloy sa pagpuna kay Quincy ang apat na magkakapatid. Hindi nagtagal ay namula ang mukha ni Quincy, nakaramdam ito ng hiya at galit. Paano nagawang isultuhin ng apat na taga-bundok ang isang marangal na prinsesa sa harap ng maraming tao? Ang kapal ng mukha niyo. Isang general ang lumabas mula sa kinatatayuan ng mga bantay ng Maharlika, at sinigawan nito ang apat na magkakapatid. Si Daryl ang Prince Consort ng South Cloud World. Ito ay si Quincy, ang nakatatandang prinsesa. Sino kayo para pagsalitaan ang kamahalan? Gusto ninyong mamatay? Klang! 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 Nang biglang naglabas ng espada ang 10,000 gwardya. Nagliwanag sa kalangitan ang makikinang na espada ng mga ito. Napuno ng nakakamatay na intensyon ang cottage. Go! Patagong napalunok ang elites mula sa iba't ibang sekta nang makita nila ang nakakatakot na eksena. Ang mga bantay ng Maharlika na iyon ay mga elites mula sa South Cloud World. Iyon ang totoo. Isang Prince Consort. Sa parehong oras ay nagulat sina Stella at ang apat na magkakapatid. Lumingon si Celine para titigan si Daryl, mayroong kahulugan ang tingin nito. Si Daryl ay isang lalaking gusto ng lahat, hindi ba? Narinig mo naman di ba? Maaaring walang kwentang lalaki si Daryl pero siya ang aking Prince Consort. Maaari ko na ba siyang kunin? Masama ang tingin ni Quincy kay Stella nang ikinuway niya ang mistulang jade niyang kamay.
Peter Patter. Lumapit ang ilang guwardiya para alisin ang pagkakatali ni Daryl. Oh! Anong ginagawa niyo? Hindi maaari. Hindi maaari. Maaaring siya ang prince consort ng South Cloud, pero siya rin ang asawa ng ating nakababatang kapatid. Hindi ko hahayaang ilayo mo siya. Mabilis na pinigilan ng apat na magkakapatid ang mga guwardiya. Sumimangot at sumigaw si Quincy. Umalis ka! Kinabahan at nagalit ito. Nahiya ito dahil maraming tao ang nakakaalam ng relasyon niya kay Daryl. Ayaw na nitong magsalita. Ayaw na nitong magsalita, gusto lamang nitong lisanin ang lugar sa lalong madaling panahon. Nagpalitan ng tingin ang apat na magkakapatid at napailing sa parehong sandali. Simple at diretso ang magkakapatid at hindi ito nagpapaligoy-ligoy sa pagharap sa iba, pero may prinsipyo ang mga ito. Ang alam ng mga ito ay asawa si Daryl ng nakababata nilang kapatid at pumunta sila sa seremonya. Kaya kahit ano pa ang mangyari, ay hindi nila hahayaang ilayo ng iba ang lalaki. Hindi ko maaaring hayaan na ilayo mo siya. Nakasalubong ni Stella ang tingin ni Quincy, matatag ang tono nito. Asawa ko si Daryl kaya sasama siya sa akin. Kahit na alam ni Stella na si Daryl ang prince consort ng South Cloud World, nakita nitong walang kahit anong nararamdaman ang prinsesa para sa lalaki. Hindi kailanman alagaan ni Quincy ang lalaki kahit na ilayo niya pa ito. Mas uminit ang galit ni Quincy dahil sa sinabi ni Stella. Naglabas ng delikadong aura ang katawan nito habang nakatingin kay Stella. Agawin mo ba ang asawa ko? Alam mo ba kung anong kaparusahan ang naghihintay sayo? Hindi ito sinagot ni Stella pero determinado ang tingin sa mukha nito. Hindi ito natinag, hindi may lalayo ni Quincy si Daryl. Naging madilim ang kapaligiran ng ilang sandali, nag-amoy pulbura ang hangin. Huh! Nabighani ang mga nanonood na elites mula sa World Universe sa kanilang nasaksihan. So, nag-aaway sina Quincy at Stella dahil sa kanilang asawa. Bahagyang napangiti si Megan. Akala nito ay naroon ang dalawa para iligtas si Daryl, kaya naman nag-alala ang babae na baka mairapan siyang harapin ang mga ito. Ngunit nasorpresa si Megan nang magsimulang mag-away ang dalawa kaysa mag-anib puwersa laban sa kanya. Tiningnan ni Megan si Daryl. Tingnan mo ang ginawa mo, ang dami mong babae. Ngayon ay naramdaman mo na ang kurot. Hayop! Walang masabi si Daryl sa sitwasyong iyon. Mapait itong ngumiti kina Quincy at Stella. Quincy, Stella, nasa iisang bangka tayo. Huwag tayong maging masyadong mapanakit sa isa't isa. Bakit hindi na lang tayo magsama-sama? Hindi. Malamig itong inabala ni Quincy nang walang pag-alangan. Kailangan mong sumama sa akin ngayong araw. Walang makakapigil sa akin. Mariin din si Stella, mahina itong nagsalita. Hobby, sugatan ka, kaya dapat kitang iligtas. Huwag kang mag-alala. Pagsisilbihan kita at tutulungan kitang maibalik ang iyong lakas. Hindi malakas ang boses nito, pero mariin niya itong binanggit. Napatingin si Daryl sa mga ito. Walang masabi ang lalaki, nagtaka ito. Naroon ang dalawang babae para iligtas siya, pero nagsimulang mag-away ang mga ito. Gulat na gulat si Daryl. Bakit ang dalawang babaeng may isang layuning iligtas, at ilayo siya ay hindi nagkasundo? Tumayo ng tuwid ang apat na magkakapatid at sinigawan si Quincy. Hoy, ano naman kung ikaw ang pinakamatandang prinsesa ng South Cloud World? Tama. Sa tingin mo ay kaya mo kaming maliitin dahil nagdala ka ng maraming tao. Sa tingin mo ba ay maaari mong agawin ang asawa ng iba? Quincy, hindi kami matatakot kahit na marami kang tauhan. Kahit na sino ka pa ay hindi mo mailalayo ang aming bayaw. Ang kanilang master pati ang kanilang nakababatang kapatid ang pinakamahalagang tayo para sa kanila. Hindi sila magrereklamo sa mga paghihirap, mapasaya lang ang nakababatang kapatid. Gusto mong mamatay? Naging malamig ang magandang mukha ni Quincy. Masyado itong tinamid para ipagpatuloy ang walang kabuluhang pag-uusap, kaya kinuway nito ang tila jade niyang mga kamay. Pabagsakin sila. Lagi itong nirerespeto ng mga tao bilang pinakamatandang prinsesa ng South Cloud World. Pero paulit-ulit itong sinubok ni Stella at ng apat na kuya ng babae. Naghukay sila ng sarili nilang libingan. Matapos mag-utos ni Quincy, ay sinugod ng mga guwardiya ng South Cloud World sina Stella at ang apat nitong kuya.
Nang umaksyon ang mga bantay ng Maharlika ng South Cloud World, kaagad na tumayo ang apat na magkakapatid na nagmula sa Icefire Island at nagkatinginan bago mabilis na pumunta sa harapan ni Stella para protektahan ito. Huwag kang matakot, nakababatang kapatid. Tama, basta't nandito kami ay hindi namin hahayaang ilayo nila ang aming bayaw. Hindi mo ako inimbita sa salo-salo, kinagabihan ng araw ng iyong kasal. Nahiya at nakaramdam ng galit si Stella. Nagpadalos-dalos ang mga nakatatanda nitong kapatid. Kung ano-ano pa ang sinasabi ng mga ito ng sandaling iyon. Nang maisip nito ang mga naging aksyon ng mga nakatatanda niyang kapatid ay inipon niya ang kanyang internal na enerhiya at binati ang 10,000 gwardiya G Maharlika kasama ang apat nitong kapatid. Sa wakas ay maglalaban na sina Quincy at Stella. Natawa at napasinghal si Megan nang makita ang padalos-dalos na ginawa ng mga ito. Mabilis niyang tiningnan si Daryl. Napakabilis nito. Hindi maibabalik ni Daryl ang kanyang internal na enerhiya. Kaya naman nagawa nitong hawakang maigi ang hamay ng lalaki bago pa ito makareact. Whoosh! Pagtapos ay sinama ni Megan si Daryl at tuluyang nakaalis, mabilis na naglaho ang dalawa. Pero nagbigay utos ito bago makaalis. Dalhin niyo rin sina Queenie at Celine. Masusunod, Alliance Master. Sagot ng pinakamalalaking sekta mula sa World Universe. Mabilis nilang kinuha sina Celine at Queenie at sinundan si Megan. Biglang kinabahan si Daryl sa naging pangyayari, halos mapaiyak ito. Akala ng lalaki ay ligtas na siya matapos magpakita ni Stella at Quincy, pero hindi nito inakalang mag-aaway ang dalawa. Mas lalo itong naguluhan nang kinuha ni Megan ang oportunidad na mailayo silang tatlo ni Queenie at Celine. Daryl! Hubby! Nagulat sina Quincy at Stella nang ilayo ni Megan si Daryl, malakas silang sumigaw. Mukhang nag-alala si Stella nang sumigaw ito. Kinabahan ito nang maisip kung mabubuhay pa ba si Daryl, lalo na nang matapos nitong maging sugatan at patuloy na pinahirapan ni Megan. Sa kabilang banda ay galit nag-alit si Quincy. Hindi ito nabigong tapusin ang mga bagay-bagay bilang isang marangal na prinsesa mula sa South Cloud World. Nakakahiyang nailayo nito ni Daryl nang nakatingin ang babae. Nailayo nila ang inyong bayaw. Napakasama ng ugali ng Megan na yon. Hindi naman siguro niya papatayin ang ating bayaw, hindi ba? Iyang prinsesa na yan ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa kanya ay mailalayo kaya ni Megan ang ating bayaw. Sinisi si Quincy ng apat na magkakapatid. Mukhang galit ang magandang mukha ni Quincy nang kinuway nito ang kanyang malajade na kamay. Habulin niyo sila. Lumipad si Quincy sa kadiliman ng gabi at sinundan ang direksyon ni Megan matapos nitong magbigay ng utos. Karaniwan ay pipiliin ni Quincy na patayin ang apat na magkakapatid. Pero ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang maibalik sa kanya si Daryl. Kung sa bagay, naroon siya dahil sa kautusang iligtas si Daryl. Hindi nito maaaring hindi sundin ang utos ng Empress. Mahalagang hindi siya mawalan ng pangalan. Sumunod ang mga bantay ng Maharlika sa pinag-utos ni Megan. Nagkamot ng ulo ang apat na magkakapatid nang lingunin ng mga ito si Stella. Anong dapat naming gawin, nakababatang kapatid? Muli na namang nahuli ang aming bayaw. Dapat ba anmin silang habulin? Bakit hindi na lang tayo humanap ng bago mong mapapangasawa? Galit na pinadyak ni Stella ang kanyang mga paa nang mapansin nitong pilyo pa rin ang pagkilos ng kanyang mga kuya. Bilis! Habulin niyo sila! Pagtapos ay pinadyak ni Stella ang nayang paa at sinundan ang mga ito. Nagkatinginan ang apat na magkakapatid bago nila sundan ang babaeng kapatid. Samantala, kung nasaan si Daryl sa kalangitan. Mahigpit na hinawakan ni Megan si Daryl. Kinabahan ng lalaki nang pakinggan nito ang hanging umihip sa kanyang tainga. Megan, inaamin kong iba ako pagdating sayo. Gawin natin ito. Papatawarin kita at pakakawalan mo kami. Kakalimutan ko ang mga nangyari sa nakalipas na 2 araw. Tumingin ito sa nasa likuran niyang si Queenie matapos magsalita. Pero maputla at mukha ng hihina ang tingin sa mukha ng babae. Gustong tumawa ni Megan. Malamig nang umiti si Megan, walang makikitang emosyon sa mukha nito. Walang lugar para sa pakikipagkasundo. Gusto mo akong patawarin ngayon? Huli na ang lahat.
Nang maramdaman nito ang pagkawalang puso ni Megan, ay napabuntong hininga si Daryl sa kanyang pag-iisip at nakaramdam ng pagkabigo. Matapos nilang lumipad ng 2 oras, sa wakas ay nakalayo na sila sa mga kumakalaban sa kanyang sina Quincy at Stella. Napahinga ng malalim si Megan nang mapansin nitong ang lubak-lubak na lambak. Kinausap nitong ang mga tao na nakasunod sa kanya. Magpahinga tayo roon. Sa parehong sandali ay nagbigay ng utos ang babae kina Kent at sa iba pa. Palakasin ang apoy at ihanda ang paggawa ng elixir. Walang pasensyang sumigaw si Megan nang magbigay ito ng utos. Ramdam nitong mas lumakas ang kapangyarihan sa katawan ni Queenie. Natakot ang babae na baka maging huli na ang lahat kung hindi niya pa ito magagawang elixir sa lalong madaling panahon. Opo, Alliance Master, sumagot ang mga ito bago hinanda ang mga kagamitan. Megan. Hindi mapakali si Daryl tungkol sa sitwasyon. Sumigaw ito at tinitigang maigi si Megan. Paano kung ganito na lang? Magsasabi ako ng sikreto kapag pinakawalan mo kami. Anong sikreto? Tanong ng natawang si Megan. Phew. Huminga ng malalim si Daryl. Nagkunwari itong maging seryoso at nagsimulang magsalita ng kung ano-ano. 2 buwan na ang nakalipas nang pumunta ako sa kontinente ng North Moana, nakilala ko si Emperor Howie. Kilala mo si Emperor Howie, hindi ba? Noon ay isa itong matapang na lalaki na nakabaril sa mga araw. Mayroon itong divine bow na tinatawag na Scorching Sun Bow. Sandali akong nanatili sa kanyang palasyo at nakita ko kung saan niya tinago ang kanyang bow. Mabilis nitong tiningnan si Megan at nagpatuloy sa pagsasalita. Basta pumayag kang pakawalan ako ay dadalhin kita sa North Moana Palace at kukunin ko ang Scorching Sun Bow. Ano sa palagay mo? Ang Scorching Sun Bow. Nakita ang pagkasabik sa mga mata ni Megan sa kanyang narinig, bigla itong naging interesado roon. Seryoso ka ba? Sinong nakatira sa 9 continents ang hindi pa naririnig ang istorya ni Howie sa pagbaril nito sa mga araw? Mula nang maging Alliance Master si Megan, ay marami itong nabalitaan tungkol sa mga kaganapan sa mundo. Nalaman nitong libu-libong taong nabuhay si Emperor Howie at pinamunuan nito ang North Moana Continent. Pero hindi nito kailanman narinig ang tungkol sa Scorching Sun Bow. Totoo nga. Mariing tumango si Daryl habang seryoso ang tingin sa kanyang mukha. Nagsinungaling si Daryl, pero kailangan nito ng isang himala, kinailangan nitong magsinungaling kay Megan. Error. Kinagat ni Megan ang kanyang mga labi, at nagsimulang mapaisip tungkol doon. Megan. Medyo kinabahan si Daryl nang magdalawang isip si Megan. Kaya nagbigay ito ng suhestyon. Kahit nagawin mo pang elixir si Queenie, ay ang Heavenly Flame Pill lamang ang makukuha mo. Samantala, ang Scorching Sun Bow ay isang divine weapon. Anong pipiliin mo? Dapat ay mas alam mo pa yon kaysa sa akin. Isa pa, pamilyar ako sa North Moana. Huwag kang mag-alala na baka mahuli ka ni Emperor Howie. Magkakaroon ka ng divine weapon kapalit ng buhay ng isang tao. Sa tingin ko ay mayroon tayong magandang kasunduan. Phew. Nagbuntong hininga si Megan, interesado ito sa santadang iyon. Pero kaswal itong nagsalita. Magaling, papaniwalaan kitang muli. Kapag hindi ko nakita ang Scorching Sun Bow sa North Moana Palace, ay hindi lamang gagawin kong pill si Queenie, pero hindi rin kayo makakatakas ng marangal na pianista sa kamatayan. Parang yelo sa lamig ang tingin sa mukha ni Megan, wala itong emosyon nang magbigay ng seryosong babala. Mayroong nakakamatay na tingin ang mga mata nito. Kang mag-alala, hindi ako magsisinungaling sayo. Seryosong tumango si Daryl habang nakatingin kay Megan. Pinilit nitong ngumiti. Mas naging malupit na tao si Megan. Natakot ang lalaki na baka maging mas mahirap lokohin si Megan. Pero malaki ang dinaan ng kanyaing loob dahil sa ngayon ay hindi gagawing pill si Queenie. Megan. Nang biglang mabilis na lumapit si Kent habang hindi mapakali ang tingin sa kanyang mukha. Walang kabuluhan ang pinagsasabi ni Daryl. Niloloko ka lang niya. Huwag kang maniwala sa kanya. Tinitigan ni Kent si Daryl nang sabihin niya ito kay Megan. Isang peste si Daryl sa paningin ni Kent at pasakit din ito sa kanyang buhay. Masaya itong nahuli ni Megan ang lalaki. Paano nito hahayaang patawarin ng babae si Daryl? Tumahimik ka. Kumuway at pinatigil ni Megan ang lalaki, at wala itong oras makipagkasundo.
Nagdesisyon na ako. Sino ka para sabihan ako ng dapat kong gawin? Nag-utos si Megan sa ibang mga sekta. Maghanda na kayo ngayon at magtungo sa North Moana Continent. Masusunod. Sumagot ang lahat as autos nito, nagsimula ng maghanda ang lahat para umalis. Hayop! Hindi maipaliwanag ang naramdamang inis ni Kent. Tinitigan nito si Daryl habang sinubukang pigilan ang pagkamuhi sa kanyang puso. Hanggat nandito ako ay hindi ka makakaalis ng buhay, Daryl. Gayunpaman ay nagdesisyon na si Kent na tumaliwas kay Daryl kahit natulungan pa nito si Megan para makuha ang Divine Weapon. Hindi nagtagal ay nagtipon ang lahat at sumama ang mga ito kay Megan papuntang North Moana Continent. Samantala, sa presinto ng kontinente ng New World, nakaupo habang nakayuko ang pamilya Carter, sina Dax at Chester, malungkot ang mga ito. Kalahating buwan na ang lumipas mula noong nagkaroon sila ng balita kay Daryl, wala itong ideya kung kamusta na ang lalaki. Biglang bumukas ang pintuan ng presinto, at dosenang anyo ang mabilis na pumasok sa silid, pinamunuan nina Donogvue at Florian ang grupo. Madilim at may pagkaarogante ang mukha ni Donogvue. Nakangiti si Florian, mukha itong kontrabida. Hiss! Napatigil ang lahat ng nasa selya nang makita ang dalawa, patagong nagulat ang mga ito. Nagkasundo ba ang dalawang ito? Anong pinaplano nila? Mr. Prime Minister. Gustong ipagsisika ni Florian ang kanyang sarili kay Donogvue. Nandito ang mga kaibigan at pamilya ni Daryl. Ipinangako ng kamahalan na ibibigay nila sa inyo ang dalawa sa mga ito, kaya maaari na kayong pumili. Mataas ang ranggo ni Florian sa New World Continent bilang isang opisyal sa New World Continent, karaniwan ay hindi magalang ang mga kilos nito. Pero iba si Donogvue. Ito ang Prime Minister ng Westrington. Mas mataas ang official title nito kaysa kay Florian. Kaya naman, mas malakas ito at mayroon ding Divine Weapon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi gustong galitin ni Florian ang lalaki. What? Nagulat sina Dax, Carter, at pamilya Carter nang marinig ang sinabi ni Florian. Nandoon si Donogvue para pumili ng dalawang tao. Napakasama ni Donogvue. Sino ang mabubuhay sa mga kamay ni Donogvue? Takot na takot ang mga ito. Magaling? Tumango si Donogvue, bago nito tingnan ang paligid at tinuro sina Zoran at Susan. Silang dalawa. Ninong at ninang ni Daryl sina Zoran at Susan, sila ang pinakamalapit kay Daryl. Nanggigil si Zoran at mariin itong tumitig kay Donogvue, puno ng pagkamuhi ang tingin nito. Noon ay nagdulot ng kaguluhan si Donogvue sa pamilya Carter, at pinatay nito ang maraming alagad ng pamilyang iyon. Hindi malilimutan ni Zoran ang pag-aaway ng dalawang panig. Walang pakialam si Donogvue sa inis sa kanya ni Zoran. Bilis! Palabasin sila! Dali-daling nag-utos si Florian. Matapos niya iyong sabihin ay ilang gwardya ang lumapit sa selya, at dinala nito sina Zoran at Susan. Punong ministro. May halong pambubula ang tingin ni Florian kay Donogvue. Nais niyo po bang ihatid sila kung saan ka nagpapahinga? Maaari ko itong ipag-utos sa Royal Army at ihatid kayo bukas sa Westrington. Hindi na yon kailangan. Bahagyang ngumiti si Donogvue at nagsalita, dito ko na sila tatanungin. Oo nga pala, nangako ang kamahalan na ibibigay niya sa akin ang dalawang taong iyon. Kung ganoon ay makokontrol ko ang kanilang buhay at kamatayan. Maaaring ko silang questionin dito, hindi ba? Tama. Tama, paulit-ulit na tumango si Florian at gumilid ito. Bahagyang natawa si Donogvue at lumapit ito kay Zoran. Master Carter, hindi mo inakalang makikita mo ako rito, hindi ba? Biglang naging malamig at blangko ang tingin sa mga mata ni Donogvue. Tatanungin kita, nasaan si Zhu Baiji? Narinig ni Donogvue na noon ay nanirahan si Zhu Baiji sa mansyon ng mga Carter. Bilang pinuno ng pamilya ay dapat alam ni Zoran kung nasaan ang lalaki. Dinampot ni Zhu Baiji ang asawa ni Donogvue, kaya naman gusto nitong matunton kung nasaan si Zhu Baiji. P50. Dumura ng dugo si Zoran at galit itong nanermon. Ikaw nakasuklam-suklam na aso, sa tingin mo ba ay may makukuha ka sa akin? Hindi ko alam, pero kahit alam ko kung nasaan si Zhu Baiji, ay hindi ko sasabihin sayo. Matatag at hindi sumusuko si Zoran. Marin pa rin ang mga sinabi nito kahit na mahabang panahon siyang nakulong. Galit si Donogvue, kulay dugo ang mga mata nito.
Gusto mo talagang mamatay? Sumabog ang internal na enerhiya ni Donoghu matapos nitong sumigaw. Pagtapos ay tinamaan ito si Zoran gamit ang palm attack. Ginamit ni Donoghu ang 10 level ng kanyang kasanayan sa ginawa nitong pag-atake. Lumakas ang kanyang palm power at nag-iba ang hangin. Boom! Nakasara ang acupoint ni Zoran, kaya naman hindi niya paiwasan ang atake. Dumaing ito bago napalipad ng tumama ang atake. Nang mapahiya ito sa sahig ay dumura ito ng madaming dugo. Walang nakakaalam kung buhay pa ba ito. Sir! Ama! Nagulat sina Sarah at Dax nang mapaiyak ang mga ito sa sakit. Sa parehong sandali ay mabilis na umagos ang mga luha mula sa kanilang mga mata. Nanginig si Susan at naramdaman nitong umikot ang mundo, halos mahimatay ang babae. Ilang dekada nang nagmamahalan sina Zoran at Susan. Nais nilang tumanda ng magkasama, hindi nito inakalang mamamatay ang kanyang asawa sa presinto sa New World Royal City. Hiss! Huminga ng matalas at malalim ang nakatayo sa gilid na si Florian nang makita nito ang nakakatakot na insidente. Hayop! Totoo nga ang mga balita tungkol kay Donoghu. Hindi nito binigyan ng tsansa ang kanyang kalaban at mabilis iting umatake. Hayop! Parang isang mabangis na hayop ang mapupulang mga mata ni Dax. Tumitig ito kay Donoghu at sumigaw gamit ang paos na boses. Donoghu, pakawalan mo ang acupoints ko at makipaglaban ka sa akin na parang isang lalaki. Hayop! Paano mo nagagawang umatake sa isang taong nakasara ang acupoints? Lalaki ka ba? Tumitig din kay Donoghu sina Chester at ang iba pa. Kahit naninog lamang ni Daryl si Zoran, ay mukhang ang mas batang lalaki ang pinakamalapit na miyembro ng pamilya sa kanya. Kumulo ang dugo ng mga ito bilang mga kapatid ni Daryl habang pinanood ang trahedyang kamatayan ng isa sa mga miyembro ng pamilya ni Daryl. Nakaramdam sila ng matinding galit. Ginawa mo ng panghabang buhay na kaaway ang Elysium Gate. Kung mabubuhay ako rito ay atakihin ko ang Westrington at kukunin ang iyong ulo. Galit na sumigaw ang lahat ng miyembro ng Elysium Gate. Gusto ng dugo ng mga ito at nag-alab ang kanilang galit. Walang pinagbago si Donoghu kahit matapos nitong marinig ang mga pagbabanta. Isang grupo ng mga basura na hindi kayang protektahan ang kanilang mga sarili. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para magpatuloy sa pagsasalita? Pagtapos ay humakbang si Donoghu at lumakad palapit kay Susan. Tiningnan nitong maigi ang babae. Ninang ito ni Daryl. Hindi inakala ng lalaki na magmumukhang charming ito sa ganitong edad. Napakaganda ng hubog ng katawan nito. Bahagyang napangiti si Donoghu nang mag-inat ito ng daliri at itinaas ang baba ni Susan. Bumulong ito, magandang babae, kung alam mo ang makabubuti sa iyo ay sasabihin mo sa akin kung nasaan si Zhubaiji, maaaring hindi ka na mahirapan kapag nagsabi ka ng totoo. Ikaw. Napakagat ng labi si Susan habang nakatitig kay Donoghu. Tapos, minisya niya ito. Mas mabuting patayin mo na ako. Kung hindi, dudurugin kita. Matagal nang kasal sina Susan at Zoran, at labis nilang iginagalang at hinangaan ang isa't isa. Si Susan ay nawala ng lahat ng kanyang pag-asa, at kagustuhang mabuhay pagkatapos mamatay ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay sinakop ng malakas na pakiramdam ng pagtanggi at put. TSK! 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 Inasa ni Donoghu si Susan nang makita niya ang kanyang kawalan ng pag-asa. Bale, gusto mo talagang sumama sa asawa mo, ha? Kung ganun, tutuparin ko ang iyong hangaring mamatay. Dahan-dahang itinaas ni Donoghu ang kanyang kanang kamay, at kasabay nito ang pagtaas ng kanyang panloob na enerhiya. Biglang ang buong bilangguan ay parang sinindihang bodega ng mga paputok, natakot ang lahat habang nagsisigawan. Donoghu, tumigil ka nga! Lumapit kayo kung kaya ninyo. Hayop ka! Hayop! Hindi pinansin ni Donoghu ang lahat ng galit na punang sinabi sa kanya. Nang lumapit na ang kanyang kamay ay bumuhos ang mga luha ni Susan. Sinulyapan niya si Zoran, na nakahiga sa malapit, habang nilalamon siya ng walang katapusang puot at kawalan ng pag-asa. Hubby, sasamahan na kita agad. Biglang binawi ni Donoghu ang palad niya at ninisyan siya, gusto mo na bang mamatay? Heto ang masamang balita, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Tapos tinuro ni Donoghu si Florian, na nasa tabi niya. Florian, kailangan ko ng pabor.
Sige lang, Mr. Prime Minister, mangyaring sabihin sa akin kung ano yon. Lumapit si Florian kay Donoghui, na may ngiti sa labi. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi ni Donoghui, at dahan-dahan niyang sinabi, ipagkalat ang balitang napatay ko ang ninong ni Daryl, si Zoran, at nahuli ko ang kanyang ninang. Kung ayaw niyang may mangyari sa kaakit-akit na babaeng ito, kung gayon dapat niyang bisitahin ako sa Westrington, kasama si Jubaji, sa lalong madaling panahon. Kanina pa gustong patayin ni Donoghui si Susan, ngunit hindi niya magawa iyon dahil napakaganda niya. Higit sa lahat, ipinangako lamang ni Lord Kenny na bibigyan siya ng 2 tao, at napatay niya ang isa sa kanila. Kung papatayin niya ang pangalawa, wala siyang magagamit para palabasin si Daryl. Natatawang tumango si Florian sa plano. Pagkatapos, tinapik niya ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa, at nangako sa kanya. Mr. Prime Minister, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang ipakalat ang balita. Palaging nakikita ni Florian si Daryl bilang hadlang. Siya ay higit sa masaya na pareho nilang ninanais ni Donoghui na iligpit si Daryl. Tumango si Donoghui, habang nasisiyahan, habang sinusulyapan si Susan. Ilabas mo siya. Aalis siya papuntang Westrington, kasama ko bukas. Pagkatapos niyang sabihin yon, lumabas ng kulungan si Donoghui. Ilabas mo siya. Utos ni Florian sa kanyang mga tauhan, at saka mabilis na sumunod kay Donoghui. Lumapit kaagad ang ilang maharlikang gwardiya, at itinali si Susan. Ina! Madam! Ang ibang mga taong nakakulong sa bilangguan, ay natatakot sa kung gaano lumala ang sitwasyon, at sila ay desperadong sumigaw. Si Susan ay lubos na pinaghihinaan ng loob. Tinagilid niya ang kanyang ulo, at ninisyan si Sarah. Ingatan mong mabuti ang sarili mo kapag wala na kami sa tabi mo, Sarah. Tandaan mo, kahit sino pa ang pumasok at tanungin ka sa kinaroroonan ni Daryl, huwag kang imik. Mom, huwag kang ganyan. Malapit nang bumagsak si Sarah habang walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Samantala, sa gilid ng burol sa hilagang kanluran ng palasyo sa North Moana. Si Meghan at marami sa kanyang mga tagasunod, pati na sina Daryl, Selene, at Queenie, na na-hostage, ay nakarating din sa North Moana pagkaraan ng ilang oras. Ang palasyo ng North Moana ay nakatayo sa tapat ng burol. Hindi kaaya-aya ang panahon at makulimlim ang kalangitan tulad ng muod ni Daryl. Sa kinaroroonan ni Daryl, huwag kang imik. Mom, huwag kang ganyan. Malapit nang bumagsak si Sarah habang walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Samantala, sa gilid ng burol sa hilagang kanluran ng palasyo sa North Moana. Si Meghan at marami sa kanyang mga tagasunod, pati na sina Daryl, Selene, at Queenie, na na-hostage, ay nakarating din sa North Moana pagkaraan ng ilang oras. Ang palasyo ng North Moana ay nakatayo sa tapat ng burol. Hindi kaaya-aya ang panahon at makulimlim ang kalangitan tulad ng muod ni Daryl. Mahigpit na binabantayan ang palasyo ng North Moana. Delikadong mailalantad natin ang ating mga sarili kung pupunta tayo ng may malaking grupo. Ang pinakamainam na paraan para sumulong ay palihim tayong 2 papasok sa palasyo para nakawin ang pana. Ang mungkahi ni Daryl habang nakatingin sa Royal City. Tumugon ni Meghan habang pinag-iisipan iyon. Sinulyapan niya ang palasyo ng North Moana sa kabilang bahagi ng burol. Ito ay mataas at marilag. Ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa palasyo ng New World. Nakatago ba ang scorching sun bow sa engrandeng palasyong iyon? Alliance Master. Sabik na lumabas si Kent at hinikayat si Meghan. Hindi magandang ideya na kayo lang ni Daryl ang papasok doon. Tuso si Daryl. Paano kung maglagay siya ng bitag sa loob at tambangan ka? Lumapit din si Fanny at nag-aalalang sinabi, "Oh, senior sister. Napakatuso ni Daryl, kailangan mong mag-ingat. Bakit hindi ka magsama ng ilang junior sisters?" Inis na inis ni Daryl sa kanila. Sina Kent at Fanny ay may masasamang dila. Sa wakas ay nalinlang niya si Meghan, hindi siya dapat magpatalo. Ito ay sapat na totoo. Nagsalubong ang mga kilay ni Meghan matapos niyang marinig ang sinabi ni Fanny at Kent, at nagsimula siyang mag-alinlangan. Napabuntong hininga si Daryl at nginisyan ng mapait si Meghan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, di kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Masasabi ko sa iyo na ang palasyo ng North Moana ay talagang binabantayan.
Kung magpapasya kang magdala ng maraming tao, tiyak na mahuhuli ka. Ang pinakamainam na paraan ay palihim tayong dalawang papasok sa palasyo. Sa ganitong paraan, mas maliit ang pagkakataong mahuli tayo. Phew! Bumuntong hininga si Megan bago tumango at sinabing, sige, tara na. Itinagilid niya ang kanyang ulo at inutusan si Fanny. Dito ka lang at bantayan mo sina Queenie and Celine. Masusunod, senior sister, mabilis na tugon ni Fanny. Labis na nag-aalala si Kent, gusto niyang ituloy ang pagkumbinsi kay Megan. Gayunpaman, nagpigil siya matapos niyang makita ang determinadong mukha ni Megan. Hindi nagtagal, pinaginhawa ni Megan ang acupoints ni Daryl at pagkatapos ay saglit na inihanda ang sarili para tumungo sa palasyo. Nakakulong pa rin sina Celine at Queenie. Kahit na malaya na ang mga acupoints ni Daryl, hindi nag-alala si Megan na baka gumawa ng kalokohan si Daryl. Maya-maya, sumapit ang gabi. Sinamantala ni Daryl at Megan ang dilim para makalusot sa tarangkahan ng palasyo. May mga gwardiya sa lahat ng dako sa palasyo. Bawat isa sa mga gwardiya ay napakalakas, ang palasyo ay binabantayan ng husto. Hindi lang iyon, meron ding daan-daang higanteng mga ibon na gumagala sa kalangitan, at ilang sundalo ang nakatayo sa bawat isa sa malalaking ibon na iyon. Phew! Napabuntong hininga si Megan nang makita iyon, nabigla siya. Palasyo nga talaga iyon ni Emperor Howie. Marahil kahit ang mga langaw ay mabibigo na makapasok sa palasyo dahil sa kahigpitan ng seguridad sa lugar. Bulong ni Megan, Daryl, sigurado ka bang makakapasok tayo? Mukha siyang kalmado nang magsalita, pero medyo kinakabahan siya. Ang palasyo ay binabantayan ng husto, at ang mga maharlikang gwardiya ay napakalakas. Natatakot siyang hindi sila makakatakas kapag nalantad sila. Gustong tumawa ni Megan. Naisip niya na pagkatapos niyang maging Alliance Master, wala na siyang katatakutan. Nagulat siyang natatakot pa rin siya minsan. Ngumiti si Daryl at tumango ng mataimtim. Huwag kang mag-alala, basta't sumunod ka sa akin, at hindi gagala, sa tingin ko ay hindi tayo magkakaroon ng anumang problema. Seryoso si Daryl, pero sa totoo lang, medyo kinakabahan din siya. Pagkatapos ng lahat, nakatakas na si Daryl sa palasyo, kasama si Jubeji. Personal niyang naranasan ang lakas at seguridad ng palasyo ng North Moana. Ito ang lugar kung saan nanirahan si Emperador Howie. Katapusan na nila kapag natuklasan sila. Kung ganoon, manguna ka, dali, hinimok siya ni Megan, ayaw na niyang magsalita pa ng kalokohan. Ngumiti si Daryl at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling yon, ang mga gwardiya sa harapang gate ay nagpalitan ng shift. Walang pag-aalinlangan, sinenyasan ni Daryl si Megan na may mahinang boses bago sila dali-daling pumasok sa gusali. Aba! Pagkapasok nila, ay muling nabigla si Megan nang makita niya ang marangyang layout ng palasyo. Iyon ay isang napakagandang gusali. Nais niyang magtayo ng mas magandang palasyo, kaysa sa palasyo ng North Moana pagkatapos palawakin ang Emisec at makontrol ang komunidad ng mga manglilinang sa siyam na kontinente. Siya ang magiging walang uliran at pinakamatagumpay na empress. Ginubayan ni Daryl si Megan at maingat na iniwasan ang mga gwardiya habang pinaplano ang kanyang ruta. Kahit isang beses pa lang siya nakakapasok sa palasyo, maganda ang kanyang memorya. Hindi siya naliligaw kahit gabi na. Sumunod si Megan sa likuran niya, hindi siya nangahas na gumala. Alam pa rin ni Megan ang kanyang mga kakayahan, kahit na siya ang Alliance Master ng World Universe. Hindi siya nangahas na kumilos ng padalos-dalos sa palasyong kung saan nakatira si Emperor Howie. Hindi nagtagal, dumating sina Daryl at Megan sa pasukan ng espesyal na patio. Megan, ang Scorching Sun Bow ay nasa bakurang ito. Sumama ka sa akin. Nagbitaw ng kungyaring nag-aalalang tingin si Daryl, at nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan na parabang totoo ang sinabi niya. Pagkatapos, pinauna niya ang daan at naunang naglakad papasok sa bakuran. Tumango si Megan at mabilis na sumunod sa kanya. Ha! Nanginig si Megan nang makapasok siya at makita ang nasa loob, natigilan siya. Merong grupo ng higante, makapal na nakaayos na mga kahoy malapit sa pasukan ng courtyard. Ang bawat kahoy ay higit sa 2 metro ang taas, ang lugar ay nagmistulang isang malawak na maze. Naisip ni Megan na ang grupo ng mga kahoy ay tila magulo, ngunit meron itong pattern. Tama yon, dinala siya ni Daryl sa lugar kung saan ikinulong si Jubeji. Ito rin ang pinagbabawalang lugar ng palasyo.
Gusto siyang ibitag ni Daryl doon. Pagkatapos ng lahat, si Jubaji ay naikulong sa parehong patio sa loob ng libu-libong taon. Ito ay isang formation. Mukhang napaka-misteryoso nito. Kinagat ni Megan ang kanyang labi, at maingat na tumingin sa paligid. Sumama ka sa akin, himok ni Daryl, pagkatapos nating malampasan ang mga kahoy na ito, makikita mo ang scorching sunbow. Kailangan nating magmadali at gawin ito bago tayo makita ng sinuman. Mabilis na pumasok si Daryl pagkatapos niyang sabihin yon. Narinig naman ito ni Megan at mabilis siyang sinundan. Daryl! Napansin ni Megan na si Daryl ay bumulong ng isang mantra na may mahinang boses, malamang ito ang paraan upang masira ang formation. Nausisang tanong ni Megan, alam mo ba kung anong formation ito? Ngumiti ng bahagya si Daryl. Siyempre, alam ko. Ito ay tinatawag na Thousand Wood Mystery Formation. Ito ay isang superior formation, napakatalino at misteryoso. Ipinaalala nito kay Daryl si Zubeji. Kahit na sa lakas na tinataglay ni Zubeji, nakulong siya sa formation na yon sa loob ng libu-libong taon. Sigurado si Daryl na wala ng pagkakataong makatakas si Megan kapag nakapasok na siya sa formation. Ginawa ni Daryl ang munting kwento tungkol sa scorching sunbow para linlangin si Megan na pumunta sa Royal Palace. Ang ultimong layunin niya ay ibitag siya sa Thousand Wood Mystery Formation. Inaasahan ni Daryl na gugugulin ni Megan ang kanyang oras sa pagsisisi habang siya ay nakakulong doon. Tahimik na tango ang isinagot ni Megan. Siya ay nasa malalim na pag-iisip. Paano kung makakalimutang si Daryl ay makapangyarihang henyo? Siya ay hindi kailanman napigilan ng anumang mga paghihirap, itong maliit na formation pa kaya. Matagumpay na tinulungan ni Daryl si Megan na makalagpas sa grupo ng mga kahoy. Sa wakas ay makukuha ko na ang banal na sandata. Napangiti si Megan sa kanyang isipan. Pagkatapos nilang dumaan sa formation, isang maliit na patio ang lumitaw sa kanilang harapan. Si Jubaji ay nanirahan sa maliit na patyong iyon sa loob ng libu-libong taon. Tuwang-tuwa si Megan, kaya tinanong niya si Daryl, nasaan ang scorching sunbow? Nasaang kwarto yon? Sabik na sabi ni Megan. Hush! Nakangiting tumingin si Daryl kay Megan. Ayos lang sakin yung mga ginawa mo noong mga nakaraang araw. Sana mapagtantuan mo ang iyong mga pagkakamali at pagsisihan ito. Sigurado akong magkikita pa tayo. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumalikod si Daryl at sumugod sa tagpi-tagping mga kahoy na yon. Kahit na ang panloob na enerhiya ni Daryl ay hindi pa ganap na nababawi, hindi sapat ang bilis ni Megan upang pigilan ang biglaang paggalaw ni Daryl. Nang magkaroon siya ng reaksyon, tuluyan nang naglaho si Daryl sa formation. Daryl! Ikaw! Makalipas ang ilang segundo, tuluyan nang kumalma si Megan. Namumula ang maganda niyang mukha sa kahihiyan. Kasabay nito, tinapik niya ang kanyang mga daliri sa lupa at sumugod sa grupo ng mga kahoy. Gayunpaman, napatulala si Megan nang makalapit siya sa formation. Nang tumingin siya sa libo-libo at posibleng 10,000 grupo ng mga kahoy, nalito si Megan, saan ang daan para makalabas? Tita! Kung makakalabas si Daryl, kaya ko rin. Kinagat ni Megan ang kanyang mga labi, habang nag-iisip sandali, bago siya sumugod sa grupo ng mga kahoy. Bilang resulta, naligaw na siya sa loob ng ilang minuto. Ang Thousand Wood Mystery Formation ay napakatalinong formation at mas mahirap itong pag-aralan. Hindi alam ni Megan ang anumang mga diskarte sa formation, paano siya makakatakas. Daryl, bistardo ka. Nagsinungaling ka sakin. Gusto kitang patayin. Dahil nabigo siyang makahanap ng daan palabas, galit na galit si Megan, kaya nagmura siya ng malakas. Samantala, nalampasan ni Daryl ang formation ng grupo ng mga kahoy nang hindi pinagpapawisan, at hindi maipaliwanag ang kanyang tuwa nang makita ang labasan sa harap niya. Gusto niyang tumawa. Napakaganda ng plano ko para hulugin siya sa bitag. Megan, manatili ka lang dyan at magsisi. Nakahinga ng maluwag si Daryl habang iniisip ang kanyang perpektong plano. Lumabas siya sa pinagbabawalang lugar at pumunta sa palasyo. Kahit na medyo pamilyar siya sa palasyo, nanatili siyang maingat. Pagkatapos ng lahat, ang palasyo ay binabantayan ng husto. Daryl, bistardo ka. Nagsinungaling ka sa akin, papatayin kita.
Biglang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran ang nainis na boses ni Megan. Narinig ng mga gwardiya ang kanyang boses na nagpapatrol sa malapit, agad silang pumunta sa pinanggalingan nito. Sino yan? Tumigil ka nga dyan. Nakakulong si Megan sa malaking formation, kaya hindi siya nakita ng mga gwardiya. Sa halip, nakita nila si Daryl, kaya sumigaw sila at pinalibutan siya. Walang panahon si Daryl para pag-isipan ito, tumalikod siya at tumakbo patungo sa kailaliman ng palasyo. Habang tumatakbo siya, nagreklamo si Daryl sa kanyang puso, parang naiyak siya. Matagumpay niyang nabitag si Megan sa formation, ngunit hindi madaling iligaw ang mga bantay na sumunod sa kanya. Kung nasa tuktok na kanyang kakayahan si Daryl, hindi niya ikababahala ang mga gwardyang iyon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang panloob na enerhiya ay hindi pa ganap na nababawi, kaya't maaari lamang siyang tumakbo nang mapansin niya ang mga gwardiya. Ang kalangitan ay matamlay noong araw na yon, at ang mga bituin at buwan ay madilim na naliliwanagan sa gabi. Kanina pa tumatakbo si Daryl bago niya tuluyang natakasan ang mga gwardiya sa likod niya. Sa kasamaang palad, naligaw siya ng landas dahil sa madilim ang kapaligiran. Nalungkot siya. Isang beses lang nakapasok si Daryl sa palasyo ng North Mona. Kahit na naalala niya ang iba't ibang mga landas sa palasyo, tila wala siya sa mga lugar kung saan pamilyar siya. Kinalaunan, dumating si Daryl sa isang kakaiba at napakalaking guho ng bato. May silid na may puting marmol na inukit sa dulo ng bato. Ang kapaligiran ay kakaiba at enggrande. Gayunpaman, kakaiba na walang tao doon, ngunit ang iba pang mga silid sa palasyo ay mahigpit na binabantayan. May puting jade stele ang nakatayo sa harap ng kwartong gawa sa puting marmol na iyon. Ang jade stele ay hindi bababa sa 10 metro ang taas, at may ilang mga salitang nakasulat dito, Palasyo ng Holy Emperor, ang mga lalabag ay papatayin. Sumandal si Daryl para basahin ang mga salitang iyon, nanginginig ang puso niya. Ang Palasyo ng Holy Emperor. Hindi naman siguro ako napadpad sa kwarto ni Emperor Howie, di ba? Pero bakit walang tao sa paligid? Nagtataka namang pumasok si Daryl sa silid habang bumubulong sa kanyang puso. Ha! Sa sandaling pumasok siya sa kwarto ng palasyo at nakita ang nasa loob, natigilan si Daryl, napabuntong hininga siya. Walang laman ang kwarto ng palasyo, pero may lihim na lagusan lamang sa tapat ng pasukan. Napansin ni Daryl na mahaba at malalim ang lihim na lagusan. May mga kandila sa magkabilang gilid ng mga pader na bato. Wala siyang ideya kung saan hahantong ang paikot-ikot na lagusan. Saan ang lugar na ito? Nakakunot ang noo ni Daryl habang naglalakad sa lagusan ng walang pag-aalinlangan. Wala siyang ideya kung anong mangyayari sa kanya. Wala na siyang ibang paraan, kaya gusto niyang makipagsapalaran. Kung siya ay tatalikod, kailangan niyang harapin ang libu-libong mga gwardiya ng palasyo. Pagkatapos niyang maglakad ng ilang minuto, ay nakarating na rin si Daryl sa dulo ng lagusan. Isang malaking sikretong silid. Napanganga si Daryl sa nakitang nasa harapan niya. Ito ay isang napakalaking walang laman na sikretong silid. Halos 1,000 metro kwadrado ang lawak nito, at maliwanag na nailawan ng mga kandila. Ang lihim na silid sa ilalim ng lupa, ay kasing liwanag ng araw. Ang mga dingding sa magkabilang panig ay inukitan ng mga dragon at phoenix. Kahit na ang mga ukit ay mukhang simple, nagbigay ang mga ito ng matapang at kahanga-hangang impresyon. Ano? May tao ba dito? Luminga-linga si Daryl sa paligid, siya ay lubos na natigilan nang ang kanyang mga mata ay lumipat patungo sa gitna ng sikretong silid. May kwadradong jade platform sa gitna, at nakaupo dito ang isang lalaking maganda ang kasuotan. Nakatalikod ang lalaki kay Daryl. Nakasuot siya ng gintong dragon na balabal, at siya ay may matipunong figura. Hindi man nakikita ni Daryl ang kanyang mukha, ramdam niya ang kanyang maharlika, at dominanteng aura na nanggagaling mula sa lalaki. Ha? Siya ba si Emperor Howie? Agad na nakilala ni Daryl ang lalaki bilang si Emperor Howie, na pinamumunuan ang buong North Mona kahit hindi niya pa nakikita ang kanyang mukha. Lagot. Sa lahat ng lugar na maaari kong puntahan, bakit kailangan kong pumunta kung saan naglilinang si Emperor Howie? Naghukay ba ako ng sarili kong libingan? Hindi makagalaw si Daryl sa kanyang kinatatayuan, parang naiyak siya. Hindi nakapagtataka na walang mga bantay sa paligid ng silid na yon. Ito ay isang lihim na silid kung saan naglilinang si Emperor Howie.
Nais ni Daryl na tumalikod at tumakbo palayo pagkatapos niyang mapagtanto na siya ay nasa mainit na sitwasyon. Gayunpaman, nang siya ay patakbo na, naramdaman niya ang malakas na aura na tumagos sa silid mula kay Emperor Howie. Napakalakas ng pressure mula sa aura, kaya naramdaman ni Daryl ang pagdikit ng kanyang mga paa sa lupa. Hindi niya maiangat ang kanyang paa para humakbang. Nausisa si Daryl dahil nanatiling nakaupo si Emperor Howie, hindi siya agad tumayo. Hindi siya gumagalaw. Mabagal na lumipas ang oras sa bawat minuto at segundo. Naramdaman ni Daryl na namamanhid ang kanyang mga binti pagkatapos niyang tumayo ng ilang sandali, ngunit hindi pa rin kumikibo si Emperor Howie. Walang kamalay-malay si Daryl na naramdaman ni Emperor Howie ang kanyang presensya sa sandaling pumasok siya sa sikretong silid. Hindi ito pinansin ng Emperor dahil siya ay nasa kritikal na yugto sa kanyang paglilinang at hindi siya pwedeng magkamali. Ang kasanayang nililinang ni Emperor Howie ay tinatawag na innate imperial strength. Ang proseso ay kailangang gawin sa kumpletong kapayapaan ng pag-iisip. Kung siya ay nabalisa o nagambala, ito ay magiging mapanganib at mahirap. Sa makatuwid, kahit na naramdaman ni Emperor Howie na may pumasok sa kanyang lihim na silid, hindi siya tumayo upang huliin sila. Si Emperor Howie ay naglilinang, at siya ay nasa kritikal na yugto. Sa kalaunan, naisip ni Daryl na ang Emperor ay malamang nasa kalagitnaan ng paglilinang, at malamang na siya ay nasa mahalagang hakbang sa paglalakbay na iyon. Iyon ang magpapaliwanag kung bakit hindi niya pinansin si Daryl. Gusto ni Daryl na humakbang pasulong at magpadala ng atak mula sa kanyang palad patungo kay Emperor Howie para patayin siya. Mula nang iligtas ni Daryl si Zhu Beiji, ipinadala ng Emperor si Gonggong sa paghahanap sa kanila sa lahat ng dako. Hanggat nabubuhay si Emperor Howie, palagi silang hahabulin ni Gonggong dahil sa kanyang utos. Kaya, nang matanto ni Daryl na si Emperor Howie ay nasa kritikal na yugto ng kanyang paglilinang, gusto niya itong tambangan at patayin. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Daryl. Paano kung natapos na ni Emperor Howie ang kanyang paglilinang sa sandaling umatake si Daryl? Ayaw ni Daryl na makipagsapalaran sa isang counterattack. Ang kanyang panloob na enerhiya ay hindi pa nababawi, kaya hindi niya maitatago o maipagtatanggol ang kanyang sarili ng epektibo. Biglang nagningning ang mga mata ni Daryl, nagkaroon siya ng ideya. Maaari niyang guluhin ang mood ni Emperor Howie at dalhin siya sa kahirapan. Tumawa si Daryl. Alam niya ang voice mimicking technique para gayahin ang boses ni Zhu Beiji at Chang'er at gumawa ng eksena kung saan nagde-date sila. Si Emperor Howie ay labis na umibig kay Chang'er. Kung mababalitaan niyang may dinidate si Chang'er, siguradong magagalit siya. Na maaaring makasira sa kanyang paglilinang. Oo, magagamit ko ang paraang ito. Pagkatapos niyang magdesisyon, dahan-dahang kumilo si Daryl para ilayo ang sarili kay Emperor Howie. Pagkatapos niyang umatras ng mahigit 10 metro ang layo mula sa kanyang orihinal na pwesto, tumahimik si Daryl at nagsimulang gayahin ang boses ni Chang'er. Zhu Beiji, anong dapat nating gawin? Pagkatapos niyang sabihin ang unang linya, ginaya ni Daryl ang boses ni Zhu Beiji. Huwag kang matakot, aking magandang Chang'er. Mukhang nasa kritikal na yugto ng kanyang paglilinang si Howie. Mula nang nalaman niyang palihim tayong nagde-date, siguradong paghihiwalayin niya tayo pagkatapos niyang maglinang. Bakit hindi ka sumama sa akin? Magtanan tayo. Pagkatapos noon, ginaya na naman ni Daryl ang boses ni Chang'er. Sabi niya, sige, Kuya Zhu. Mahal na mahal ka ng buong puso ko. Para akong nakakulong sa hawla araw-araw kapag kasama ko si Howie. Ikaw talaga ang mahal ko. Nagawa ni Daryl na gayahin ang mga boses ni Zhu Beiji at Chang'er, at parang totoo ang mga ito kapag pinakinggan. Kung may mga tao sa paligid niya, magugulat sila. Kahawig talaga ng boses ni Daryl ang mga boses ni Zhu Beiji and Chang'er na parang nasa sikretong silid talaga sila. Ang Emperador Howie ay tumalikod kay Daryl, kaya't hindi niya makita ang ginawa ng lalaki. Inakala niyang ginaya ni Daryl ang isang totoong kwento na ang minamahal niyang si Chang'er ay nakikipag-date kay Zhu Beiji. Bigla na lang ang mahinahon na mga mata ni Emperador Howie ay namula ng galit na tumila sa kanya. Paanong naglakas ng loob si Zhu Beiji na agawin ang aking babae? Tila gusto niya yatang mamatay. Naisip niya na sila at si Chang'er ay mabubuhay ng masaya sa kadahilanang kasama na nila ang bawat isa sa libu-libong taon.
Hindi niya kailanman inaasahan na may mahal ng iba si Chang'e. Buzz! Nagalit si Emperador Hou Yi habang binabanggit niya ito, nagambala ang kanyang damdamin sa kanyang paglilinang. Bigla na lang ang kanyang panloob na lakas ay nagpabalik sa kanyang larangan ng enerhiya, at ang kanyang paglilinang ay naging mapanglaw. Bigla namang umangal si Hou Yi. Ang kanyang panloob na lakas ay agad na bumuhos mula sa kanyang katawan at tumagos sa buong silid. Hindi pa rin namalayan ng Emperor Hou Yi na siya ay niloko, sina Zhu Beiji at Chang'e ay hindi nakikipagtagpo sa isa't isa, at wala sila kahit sa sikretong silid. Ito ay isang ilusyon na gawa ng pamamaraan sa paggaya ng boses ni Daryl. Ang hangin sa lihim na silid ay pumangit sa ilalim ng pagbabago, bagong panloob na enerhiya ni Hou Yi. Natawa si Daryl sa isip niya. Labis siyang nasasabik nang maramdaman niyang si Hou Yi ay nauwi sa isang psychotic break. At tumalab ito. Kahit na ang Emperador Hou Yi ay isang kagalang-galang na pinuno, siya ay medyo simple ang pag-iisip. Ang isang simpleng pamamaraan sa paggaya ng boses ay sapat na upang lokohin siya. Ang ekspresyon ni Emperador Hou Yi ay lubos na nagbago, nagalit na siya. Zhu Beiji. Chang'e. Umungal si Emperador Hou Yi. Tumayo siya, umikot, at tumingin sa harap niya. Gayunpaman, natigilan siya. Wala sa silid sina Zhu Beiji at Chang'e. Isang lalaki lamang ang nakatayo sa pasukan ng silid, at tila tinitigan niya ang emperador na may isang tusong ngiti sa labi. Si Daryl yon. Kamahalan, humihingi ako ng pasensya. Hindi sinasadyang pumasok ako sa iyong silid sa paglilinang, at nagbigay ng isang biro, nakangiting sabi ni Daryl. Ang kanyang hitsura ay tila kaswal, ngunit ang kanyang katawan ay nasa isang nakahandang posisyon. Mukha siyang handa ng tumalikod at tumakas anumang oras. Ikaw pala yon, walang hiya ka. Bumalik sa kanyang kamalayan si Emperador Hou Yi, galit na galit siya. Galit na sumigaw siya at sinimulang sumpain ang lalaki. Bigla na lang ang kanyang mukha ay naging asul, at maputla pagkatapos niyang magsalita ng ilang mga salita, marahas siyang naginig. Ito ay nawala alinsunod sa plano ni Daryl. Nais ni Emperador Hou Yi na patayin si Daryl, ngunit ang kanyang panloob na lakas ay sumabog at nawala sa kanyang kontrol. Pof! Sa wakas, ang emperador ay tumingin sa langit at umungal. Pagkatapos, naglabas siya ng napakaraming dugo sa kanyang bibig. Siya ay nasa isang kumpletong psychotic break. Kasabay nito, isang alon ng marahas na panloob na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang larangan ng enerhiya, at naging sanhi ito ng lihim na silid na bumuo ng isang nakakatakot na buhawi. Ang lakas na pinalabas niya ay sobrang kilabot. Anong larangan ang pinagmulan ng Emperador Hou Yi? Pinunasan ni Daryl ang malamig na pawis na may butil-butil sa kanyang noo. Umatras siya at lumabas ng sikretong kamara habang siya ay nabigla pa. Pof! Sa wakas, ang huling onsa ng panloob na enerhiya ay inilabas mula sa larangan ng enerhiya ni Hou Yi, at ang kanyang matipuno na katawan ay nahulog at bumagsak sa lupa. Hindi na siya humihinga. Basag! Basag! Sa parehong oras, ang mga dingding ay nagbitak tulad ng isang sapot ng gagamba, at isiniwalat ang mga nakatagong sel dito. Malinaw na ang nagngangalit na panloob na enerhiya ni Emperor Hou Yi ay nag-udyok sa mga nakatagong mga sel na bumukas. Nagulat si Daryl nang makita ang nasa mga nakatagong cells, pareho siyang nagulat at natuwa. Ang mga bagay doon ay maliwanag na nagningning. Mayroong ilang mga tabletas Novice Epoch Pill, Divinity Pill, at 9 Heavens Transformation Pill. Ang bawat isa sa mga yon ay napakabihira at mahirap makuha. Wow, hindi ko inaasahan na makahanap ng napakaraming magagandang bagay sa paglilinang kay Emperador Hou Yi. Hindi may larawan si Daryl na nasasabi. Maaari niyang pinuhin ang mga tabletas na yon, ngunit ang mga materyales na kinakailangan para sa mga ito ay masyadong mahirap hanapin. Masaya siyang makita ang maraming mga nakahanda na tabletas. Buntong hininga. Tumalikod ang masayang si Daryl upang suriin si Emperador Hou Yi, at nilunok nito ang laway niya. Ang lalaki ay naglabas ng dugo mula sa lahat ng 7 butas sa kanyang katawan, dapat siya ay patay na. Maingat na naglakad si Daryl upang suriin ang katawan. Napansin niyang matagal nang nawalan ng hininga si Emperador Hou Yi. Emperador Hou Yi, humihingi ako ng pasensya. Ayokong patayin ka.
Gusto ko lang sanang mapunta ka sa psychotic break. Kung hindi, hindi mo ako patatawarin na naghimasok sa iyong lihim na silid. Hindi ko alam na mamamatay ka. Nakatayo si Daryl sa tabi ng katawan nito habang pinagsama niya ang kanyang mga palad at bumulong sa ilalim ng kanyang hininga. Matapos ang nais niyang sabihin, lumakad si Daryl sa sirang pader at kumuha ng ilang tabletas na itinago sa mga lihim na selula. Hindi na siya makapaghintay pa, nilamon niya ang isa sa mga tabletas. Sa sandaling kinain niya ang tableta, naramdaman ni Daryl ang isang mainit na agos na naglalakbay sa kanyang mga paa mula sa kanyang larangan ng enerhiya. Pakiramdam niya ay mainit at komportable siya. Walang sinayang na oras si Daryl. Agad siyang naupo nang nakakrus ang mga binti at nagsimulang humugot ng lakas. Di nagtagal, kalahating oras ang lumipas bago binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata. Dalawang daloy ng nakasisilaw na ilaw ang nagniningning mula sa kanyang naiilaw na mga mata, hindi niya mailarawan ang tuwa. Nakabawi na ako. Tumawa siya. Ang kanyang panloob na lakas ay ganap na naibalik. Masyadong nasasabik si Daryl, mabilis siyang tumayo, at humakbang palabas ng sikretong silid. Nang siya ay lumabas, napansin niya ang tahimik na paligid. Napabuntong hininga siya. Malinaw na ang lugar ay isang ipinagbabawal na lugar para sa paglilinang ni Emperador Howie. Walang karaniwang pumunpunta malapit sa gusali. Walang sinuman, maliban kay Daryl, ang nakakaalam ng biglaang pagkamatay ni Emperador Howie. Hindi nag-atubili si Daryl habang iniipon ang kanyang panloob na lakas at sinamantala ang gabi upang makalusot palabas ng palasyo. Mabilis na umalis si Daryl sa palasyo pagkatapos niyang makalabas dito. Nang marating niya ang tuktok ng burol sa tapat ng palasyo, napansin niya na sina Selene at Queenie ay nakatali pa rin at nakahawak doon. Ang lahat ng mga pangunahing sekta mula sa kontinente ng World Universe ay naroroon din habang hinihintay nila si Megan. Nang lumapit si Daryl sa tuktok ng burol, napagtanto niya na ang lahat, kasama na si Kent, ay balisa habang hinihintay nila ang pagbabalik ni Megan. Daryl! Bati ni Kent kay Daryl nang walang pasensya na tingin. Bakit ka mag-isa? Nasaan si Meg? Naglakas loob siyang gamitin ang palayaw ni Megan kapag wala siya. Lahat ng tao sa paligid niya ay tinitigan ng mas malapit si Daryl. Mukha silang magkasalungatan. Nakakailang bumalik si Daryl ng mag-isa. Pinagmasdan din ng mabuti ni Fanny si Daryl, ang mukha niyang maselan ay mukhang nagbabanta. Hoy, Daryl, puno ng kagaghan yang bibig mo, di ba? Walang scorching sunbaw sa palasyo ng Hilagang Moana, di ba? Sinet, up mo lang ba ang senior sister, at pagkatapos ay mag-isa kang tumakas. Tinaas ni Fanny ang kanyang kamay at tinuro ang mukha ni Daryl nang marinig niya ang tunog. Pumasok ka ulit at ibalik sa atin ang aming senior sister, ang aming pinunong sekta. Kung may mangyari sa kanya na hindi maganda, papanatilihin kitang buhay. Hindi rin mabubuhay sina Selene at Queenie. Mawala ka! Sampal? Mabilis na umabante si Daryl at sinampal sa mukha si Fanny nang walang babala. Sinampal niya ito ng buong lakas, nagpakawala si Fanny ng isang mahinang buntong hininga habang ang epekto ay ibinuga sa kanya ng halos 10 metro pa atras. Isang maliwanag na pulang handprint ang lumitaw sa pisngi niya. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Tinakpan ni Fanny ang mukha niya. Sobrang laking gulat niya na si Daryl lamang ang kanyang nakikita habang sumisigaw. Wow! Ang lahat ng nandoon ay napanganga. Baliw na ata si Daryl. Siya ay naglakas loob na patulan si Fanny kahit na ang sektang Emmy ay hawak pa rin ang dalawa sa kanyang mga kaibigan. Dapat ay alam niya na si Fanny ay ang pinakarespetadong nakababatang kapatid ni Megan at nasiyahan siya sa mataas na katayuan sa loob ng sekta. Daryl, sa palagay ko dapat matagal ka nang nabuhay. Reaksyon ni Kent at sumigaw kay Daryl, kaya sa tingin mo malakas ang loob mo ngayon, di ba? Mag-ingat ka! Basta pinuhin kita na parang gamot. Ha? Biglang ikiniling ni Daryl ang kanyang ulo. Pulang-pula na parang dugo ang kanyang mga mata habang ikinukulong ang tingin kay Fanny at pagkatapos ay humakbang papunta sa kanya. Kasabay nito, isang malakas na hininga ng aura ang biglang lumabas mula sa katawan ni Daryl. Pitang ina! Si Megan ay nakulong sa isang pormasyon. Ang lakas ng loob ni Fanny na udyokin si Daryl sa paligid. Ikaw!
Anong ginagawa mo? Nanginig sa takot si Kent nang maramdaman niya ang malakas na aura ni Daryl, masyado siyang kinabahan para magsabi ng kahit isang salita. Anong nangyari? Paano siya naging biglang napakalakas? Hiss! Kasabay nito, ang lahat ng nasa paligid niya ay humigop ng isang malamig na hangin. Ang aura na yan! Nabawi ba ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya? Sampal? Sinampal ni Daryl si Kent. Ang lalako ay walang pagkakataon upang iwasan ito, kaya lang niyang pamahalaan ang isang mahinang daing. Ang epekto ng lakas ng sampal ay nagpa-atras sa kanya ng halos 10 metro bago siya bumagsak ng malakas sa lupa. Pof! Dumura ng dugo si Kent. Bago pa siya makatayo, humakbang si Daryl patungo sa kanya, at paulit-ulit siyang sinampal. Dinakip nila si Daryl ng maraming araw, at mula noon, umasa si Kent sa malapit na relasyon niya kay Megan, at inabuso ang kanyang kapangyarihan kay Daryl. Sa oras na iyon, hindi na ibalik ni Daryl ang kanyang panloob na lakas, at ang kanyang mga acupoint ay natatakan, kaya tiniis lamang niya ang sakit. Matapos niyang kunin ang tableta mula sa lihim na silid ni Emperador Howie, ang kanyang lakas ay naibalik ng buong buo, kaya't hindi na niya kailangan pang tiisin si Kent. Sampal! 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 Ang malakas at malulutong na tunog ay gumulat sa lahat. Nagkatinginan ang iba pang mga naglilinang, ngunit walang sino man ang naglakas, loob na pigilan si Daryl. Sino ang maglalakas, loob na pukawin siya, dahil wala si Megan, at tila nabawi niya ang kanyang lakas. Umirap ang mga mata ni Selene. Napatingin siya kay Daryl na may ngiti sa labi. Hindi inaasahang nabawi ni Daryl ang kanyang lakas. Napakagaling. Nang sinabi ni Daryl na maaari siyang maging gabay ni Megan sa palasyo ng Hilagang Moana upang makuha ang banal na sandata, alam na ni Selene na niloloko nito si Megan. Gayunpaman, delikado pa rin para sa kanilang dalawa na makapasok sa palasyo. Pagkatapos ng lahat, ito ang tirahan ni Emperador Howie. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Selene na magtatagumpay si Daryl sa kanyang plano. Hindi lamang niya naiwan si Megan sa palasyo, ngunit buong lakas din niyang naibalik ang kanyang panloob na enerhiya. Sinimulan ng mas pahalagahan ni Selene si Daryl, at ito ay isang damdamin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Galit na galit ang mga disipulo ng sektang Emi nang makita nilang sampalin ni Daryl si Kent ng paulit-ulit sa harap ng lahat. Kung sa bagay, si Kent ay fiant ng kanilang pinunong sekta, kaya napahiya sila nang pinahiya ni Daryl ang lalaki. Lubhang naapektuhan si Fanny, kailangan niyang takpan ang mukha niya nang lumakas ang pintig ng puso niya. Sinamaan niya ng tingin si Daryl at gusto siyang pigilan. Gayunpaman, ang kanyang lalamunan ay tila na block, hindi siya makapagsalita. Ikaw! Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sa isang iglap lang ng mata, namaga ang mukha ni Kent na parang ulo ng baboy. Patuloy siyang sumigaw, maghintay ka lang. Makikita natin ang susunod na mangyayari. Sampal? Naghatid si Daryl ng isa pang sampal, at si Kent ay naibalik muli sa likuran. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang libro, bago siya dumulas sa lupa tulad ng isang sanaw ng putik. Gayunman, bago pa lumapat sa lupa ang mga paa ni Kent, sumugod si Daryl pasulong at hinawakan ng mahigpit ang lig niya. Ang mga sulok ng labi ni Daryl ay nakakulot sa isang ngiti habang hinihigpitan niya ang kanyang kapit. Hindi makahinga si Kent, ang kanyang mukha ay naging lila. Madali kitang mapapatay, Kent, ngunit ayoko munang madumihan ang aking mga kamay. Malamig na sinabi ni Daryl, blangko ang mukha niya. Kaya, dapat ay nasa mabuting pag-uugali ka kapag kasama mo ako sa hinaharap. Ikaw, halos mamatay na si Kent. Nais niyang magpumiglas, ngunit wala siyang natitirang lakas upang gawin iyon. Pinagpawisan din yung iba para kay Kent. Biglang may sumigaw, Daryl, kalimutan mo na lang. Lahat ng tao dito ay mula sa kontinente ng World Universe, bakit kailangan niyo pang patayin ang isa't isa? Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Ang parehong kontinente. Sinisisi ni Daryl at walang awang sinagot, ngayon mo lang napagtanto na kami ay mula sa iisang kontinente. Bakit hindi mo nasabi iyon noong nais ni Megan na gawin ang aking maliit na kapatid na babae sa mga tabletas? Sumulyap si Daryl sa mga naglilinang na iyon mula sa pangunahing mga sekta ng World Universe at sinabi, sa paglipas ng mga taon, ang Elysium Gate ay gumawa ng maraming kabutihan,
at ipinagtanggol pa natin ang ating kontinente mula sa kasamaan. Gaano karami ang nagawa ko para sa world universe? Ngunit ano ba ang nagawa nyo? Naisip nyo ba yon kapag nakikita nyo ako na nasa panganib? Ayoko nang magsabi ng iba pa. Sa madaling sabi, malinis ang konsensya ko laban sa world universe. Namamaos ang boses ni Daryl nang isigaw niya ang huling pangungusap. Ang lahat ay tumingin sa kanya, ngunit walang sinuman upang mapabulaanan. Totoo iyon. Maraming nagawa si Daryl para sa world universe sa mga nakaraang taon. Sa kabilang banda, ang mga naglilinang ay tinulungan si Megan na saktan ang kanyang maliit na kapatid na babae. Nais nilang gawin siyang elixir pills. Ayokong sayangin ni Daryl ang oras niya sa kanila. Naglakad siya papunta kay Celine at pinakawalan ang mga akupong ito. Nakababatang kapatid, tara na. Pagkatapos, tumalikod si Daryl at kinuha si Queenie bago siya lumayo. Tila ang dalaga ay medyo mahina pa rin. Mabilis na sumunod si Celine sa likuran niya. Sa isang iglap lang ng mata, silang tatlo ay nawala sa paningin ng lahat. Phew! Sa wakas, ang lahat ay guminhawa ang pakiramdam, at nagsimula silang magkomento sa kung anong nangyari. Tingnan kung paano naging resulta ng bagay na ito. Nga pala, nasaan ang Alliance Master? Nakulong ba siya sa palasyo? Sa panahong iyon, walang nagpunta upang aliwin si Kent. Palagi siyang mayabang dahil gusto niyang abusuhin ang kanyang katayuan bilang kasintahan ni Megan. Ang mga elite ay palaging nainis sa kanya. Hindi komportable at nasiraan ng loob si Kent. Ano ba ang nangyayari? Akala ko may labas ko ang aking galit kay Daryl kapag nagkakaproblema siya, ngunit tila binaril ko ang aking sariling mga paa. Nakakahiya naman. Samantala, hawak ni Daryl si Queenie sa kanyang mga braso habang nagbiyahe siya kasama si Celine ng higit sa 1 oras. Nagpasya siyang huminto para magpahinga nang makita ang isang gubat sa harap niya. Bayaw! Nang huminto siya, narinig niya ang mahina at mahinang tinig ni Queenie. Tumingin siya sa kanya. Maaaring hindi na ako tumagal pa. Mahigpit na hinawakan ni Queenie ang braso ni Daryl nang sinabi niya iyon, patuloy na nanginginig ang kanyang katawan. Ramdam ni Daryl ang lagnat sa katawan ni Queenie. Mayroong isang pagbulwak ng galit at marahas na puwersa sa kanyang katawan. Malinaw na inattack muli ng Heavenly Flame Core ang kanyang katawan. Medyo mababa ang kanyang lakas, kaya't hindi nakayanan ng kanyang katawan ang epekto ng Heavenly Flame Core pagkatapos niyang kunin ito. Little sister, huwag kang magsalita ng kung ano dyan, kumirot ang puso ni Daryl, ngunit sinubukan niyang aliwin si Queenie ng masigla. Nandito ako. Magiging ayos ka. Si Daryl ay maaaring mukhang kalmado, ngunit pakiramdam niya ay balisa. Lumipas na 1 araw at 1 gabi. Si Queenie ay mahina, kaya't baka hindi niya na kayang tiisin pa ang kapangyarihan ng Heavenly Flame Core. Mukhang kailangan niyang kunin ang pagkakataon at alisin ang Heavenly Flame Core mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang malamig na puting lirang apoy, kaya maaaring naglalaman siya ng lakas ng Heavenly Flame Core. Matapos niyang mapag-isipan iyon, inilagay ni Daryl ng maingat sa lupa si Queenie, at pagkatapos ay naghanda upang tulungan siyang paalisin ang nakakapinsalang puwersa sa loob ng katawan nito. Teka! Nagmadali si Celine papunta sa kanila upang pigilan si Daryl. Anong ginagawa mo? Kailangan kong tulungan siya upang maalis ang Heavenly Flame Core sa kanyang katawan, sagot ni Daryl. Hindi. Umiling si Celine na may determinadong mukha. Bakit? Natulala si Daryl, labis siyang tuliro. Hindi mo kaya yan? Hindi sinagot ni Celine ang kanyang katanungan, pasimpleng kinagat niya ang kanyang labi at iginiit. Bakit hindi mo kami protektahan, at tutulungan ko si Queenie na matanggal ang nakakapinsalang at marahas na puwersa sa kanyang katawan? Kahit na si Daryl ay bayaw ni Queenie, hindi sila pareho ng kasarian. Kung nais ni Daryl na tulungan si Queenie, kakailanganin niyang ilagay ang kanyang kamay sa kanyang pribadong parte ng katawan, kaya kakailanganin ang pakikipag-ugnay sa balat o parte ng katawan. Bilang pinuno ni Queenie, hindi papayag si Celine sa ganoong uri ng pagkilos. Labag ito sa pamantayan sa pamumuhay at pag-ugali. Si Celine ay isang nakalaang tao. Nakaramdam siya ng hindi komportable nang kailangan niyang tugunan ang problema.
Napabuntong hininga si Daryl at tumango nang mapansin niyang walang iniwan si Celine para sa anumang diskusyon. Sige, mag-ingat ka. Kung ibang tao iyon, siguradong hindi makikinig si Daryl sa payo nila. Gayunpaman, iginagalang niya si Celine na siyang pinuno ni Queenie. Pagkatapos nun, tumalikod si Daryl at naglakad sa gilid. Nakapikit siyang umupo roon para ipahinga ang isip habang nakatutok sa anumang galaw sa paligid nila. Phew! Nakahinga ng maluwag si Celine nang mapansin niyang magalang na tumalikod si Daryl sa kanya. Ngumiti siya ng pagsang-ayon. Medyo malalantad din ang katawan niya kapag tinulungan niya si Queenie na paalisin ang nakamamatay na puwersa. Buzz! Umupo si Celine na nakakrus ang kanyang mga paa at inipon ang kanyang panloob na enerhiya. Nagsimula siyang magtrabaho sa pagpapaalis ng mapaminsalang puwersa. Sa loob ng mahabang panahon, walang ibang tunog sa kabubatan maliban sa tunog ng panloob na enerhiya habang ito ay lumalakas. Sa paglipas ng panahon, pinananatili ni Daryl ang posisyon ng isang maginoo, hindi siya lumingon sa likod. Wurch! Pagkaraan ng ilang oras, narinig ni Daryl ang isang malungkot na deing sa likuran niya, parang masakit. Boses iyon ni Celine. Anong nangyari? Natigilan si Daryl kaya mabilis siyang tumayo. Kuya! Kuya! Bilisan mo! Ang mahinang tinig ni Queenie ay tumawag sa kanya, balisa siya. Hindi nagdalawang isip si Daryl na tumingin sa likuran niya. Hiss! Napasinghap si Daryl ng malamig na hangin, natigilan siya. Si Queenie ay nakasandal sa isang puno, mas maganda siya kaysa dati pero mahina pa rin. Napakulot si Celine sa sarili habang nakahiga sa isang tagpi ng damo sa tabi ni Queenie. Tumutulo ang pawis niya sa katawan. Pulang-pula ang maganda niyang mukha at bahagyang nanginginig ang katawan niya. Ang kanyang magagandang kilay ay nakakunot ang noo, para bang nasasaktan siya. Pitang na! Iyon ay isang senyales ng isang psychotic break. Oh! Hindi pa ganap na naibalik ang lakas ni Celine, ngunit pinilit niyang paalisin ang mapaminsalang puwersa para kay Queenie. Tila ang negatibong puwersa kay Queenie ay hindi ganap na naalis, at si Celine ay dumanas din ng isang backlash. Bakit ka mag-abala? Bumuntong hininga si Daryl at dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Halatang halata ang sitwasyon sa harap niya. Kung si Celine ay nasa tuktok ng kanyang lakas, tiyak na matutulungan niya si Queenie na paalisin ang kapangyarihan ng Heavenly Flame Core nang walang pawis. Gayunpaman, ang kanyang panloob na lakas ay hindi pa ganap na nakabawi, kaya ang kapangyarihan ng Heavenly Flame Core ay nasugatan siya pagkatapos niyang subukang paalisin ito ng malakas. Iyon ang mangyayari kung ang isa ay masyadong agresibo. Medyo nagalit si Celine matapos niyang maipadama ang tingin kay Daryl. Bilang honorable pianist, walang sinuman sa mundo ang maglalakas, loob na titigan ang kanyang katawan ng ganoon kapangahas. Gayunpaman, wala na siyang pakialam. Masyadong malakas ang Heavenly Flame Core, nasa bingit na siya ng kamatayan. Bayaw, kailangan mong gumawa ng paraan para mailigtas ang aking pinuno. Sabik na sabik si Queenie, kaya taimtim siyang nagmakaawa kay Daryl. Napakabait ni Celine kay Queenie sa loob ng maraming taon. Kaya ayaw ni Queenie na may mangyari kay Celine. Tumango si Daryl at binigyan ng nakakaaliw na tingin si Queenie. Pagkatapos, dahang lumapit si Daryl kay Celine at bumulong, huwag kang mag-panik. Gagamitin ko ang malamig na puting lirang apoy para tanggalin ang kapangyarihan ng Heavenly Flame Core sa katawan mo. Ikaw. Kinagat ni Celine ang kanyang labi dahil sa kaba. Huwag kang lalapit dito. Kaya ko pang tiisin ito. Ang mga mata ni Celine ay kumikislap ng hindi tugmang ekspresyon nang sinabi niya yon. Sabay hiyang si Celine, kaya umiwas siya ng tingin kay Daryl. Naisip ni Celine na matutulungan niya si Queenie na alisin ang kapangyarihan ng Heavenly Flame Core para hindi na kailangang hawakan ni Daryl si Queenie. Hindi niya inaasahan na siya ay mabibigo ng labis. Bahagyang bumuti ang sitwasyon ni Queenie. Ngunit si Celine ay nakaranas ng backlash na dulot ng Heavenly Flame Core. Kung papayagan niya si Daryl na tulungan siyang paalisin ito, kailangan niya itong hawakan. Si Celine ay laging nanatiling dalisay at malinis. Hahayaan ba niyang hawakan siya ni Daryl? Nakaramdam ng pagka-awkward si Daryl sa oras rin na iton, nataranta siya. Si Celine ay isang konserbatibong babae. Mali ang naging prioridad niya.
Dapat siyang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan, hindi sa kanyang kabutihan. At saka, sinusubukan ko lang tumulong na alisin ang mga bunga ng Heavenly Flame Core sa kanyang katawan. Habang nagmumuni, biglang may naalala si Daryl. Ngumiti siya kay Celine. Okay, hindi ako lalapit sa'yo, kaya huwag kang mag-panic. May dala akong elixir na mga tableta. Tingnan ko lang kung makakahanap ako ng concentration pills. Ang concentration pill ay maaaring makatulong sa pag-alis ng isip at tulungan silang manatiling nakatutok. Ito ay partikular na ginamit upang target ang mga nagkaroon ng psychotic break. Si Daryl ay may ilang elixir pills mula sa secret chamber ni Emperor Howie. Siya ay nagmamadali at walang oras upang tingnan kung ano ang kanyang pinaglalagay sa kanyang bag, baka mayroon siyang ilang concentration pills. Nagliwanag ang mga mata ni Celine nang marinig ang magandang balita, agad siyang tumango bilang pagsang-ayon. Inilabas ni Daryl ang lahat ng elixir pills na mayroon siya, at maingat na sinuri ito, isa-isa. Nakaramdam siya ng pagkadismaya. Marami siyang uri ng elixir pill, ngunit wala siyang isang concentration pill. Nadurog ang puso ni Celine nang mapansin ang ekspresyon ni Daryl. Nalungkot siya. Dapat ko bang subukan ang aking makakaya upang mapaglabanan ang epekto? Ngunit, ito ang epekto ng Heavenly Flame Core. Pakiramdam niya ay nasa gilid siya ng isang bunganga ng bulkan, ang matinding init ay hindi matiis. Patuloy niyang iginulong ang kanyang seksing katawan sa lupa, habang sinusubukang tiisin ang pahirap na karanasan. Napabuntong, hininga si Daryl habang inaalo si Celine. Huwag kang magpanik. Maaari akong magpino ng concentration pill, ngunit maaaring tumagal ito ng ilang oras. Hintayin mo lang, maghahanap ako ng ilang halamang gamot. Ano? Sinabi ba niyang maaari niyang pinuhin ang isang concentration pill? Nagulat si Celine sa narinig. Napatitig siya kay Daryl. Nanghihina na siya, halos hindi na siya makapagsalita, ngunit tuluyan na siyang napaatras sa mga mata niya. Nagulat siya. Ang concentration pill ay kilala bilang ang pinaka-premium na espiritual na tableta sa sining ng elixir. Sa sandaling ang isang maglilinang ay nahulog sa isang psychotic break, para silang naglagay isang paasa sa kanilang hukay. Ang concentration pill ang tanging solusyon para mailigtas ang maglilinang. Ganyan kahalaga ang tableta. Bukod doon, ang proseso upang pinuhin ang concentration pill ay lubhang kakaiba. Ang mga ordinaryong pinuno ng elixir ay hindi magkakaroon ng formula nito. Nahirapan si Celine na paniwalaan na si Daryl, na nakatayo sa harapan niya, ay maaaring pinuhin ang concentration pill. Siya ay simpleng hindi kapani-paniwala. Napakagaling! Tumango si Celine habang iniisip iyon sa kanyang isipan. Sabay kagat sa labi para tiisin ang sobrang sakit. Pinuno! Nataranta si Queenie. Kaya mo pa bang tiisin? Bakit hindi mo hayaang tulungan ka ng bayaw ko para mabilis kang maalis? Umailing si Celine. Kinagat niya ang kanyang labi at walang sinabi. Kung pumayag siyang payagan si Daryl na alisin ang Heavenly Flame Core sa kanya, kakailanganin nilang magkaroon ng pagdikit ng balat sa balat. Kahit na sobrang hinangaan niya si Daryl at magkaibigan sila, ayaw niyang sumama sa landas na yon. Aalis na ako at maghahanap ng mga halamang gamot. Umiling si Daryl at walang magawang ngumiti. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad patungo sa malayong kakahuyan. Maghintay. Narinig ni Daryl ang mahinang boses ni Celine pagkaraan ng ilang hakbang. Huminto siya at tumingin sa likod. Nakita niyang kinagat ni Celine ang labi, ang maganda niyang mukha ay pulang-pula sa kahihiyan. Mahina niyang sinabi, ikaw. Sa palagay ko matutulungan mo lang akong tanggalin ito. Napakahina ng boses niya na halos imposibleng marinig siya kung ang isa ay hindi nakikinig ng husto. Si Celine ay isang taong malakas ang loob, hindi niya hinayaang hawakan siya ni Daryl. Gayunpaman, ang reaksyon ng Heavenly Flame Core ay masyadong malakas, at hindi na niya ito napigilan pa. Yan na naman siya. Hindi na niya ito kayang hawakan. Tahimik na tumawa si Daryl. Ngumiti siya ng mahina. Pagkatapos, naglakad siya paharap sa kanaupo nang naka-cross-legged sa harap ni Celine. Sabi niya, magsimula na tayo. Panay ang tingin ni Daryl kay Celine, pakiramdam niya ay nahipnotismo siya. Si Celine ay parang diwata mula sa langit.
Bumilis ang tibok ng puso niya habang hinahangaan ang kagandahan nito, ang perpektong hubog ng katawan nito sa sobrang lapit. Hindi nagsalita si Selene. Pumikit na lang siya ng nahihiya. Napangiti si Queenie na katabi ni Selene. Alam niyang magiging maayos ang kanyang pinuno sa tulong ng kanyang bayaw. Hush! Biglang may biglang buntong aura ang nagmula sa langit. Pagkatapos, isang payat na figura ang mabilis na lumundag na parang duwende. Nilingon ni Daryl ang kanyang ulo para masilip. Nagulat siya, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Bakit siya nandito? Samantala, sa bilangguan sa lungsod maharlika ng bagong daigdig. Madilim ang langit nang lumubog ang gabi. Nanlumo sina Dax, Chester, at lahat ng nasa paligid nila. Lubhang nalulungkot sila. Pinatay ni Donoghu si Zoran at dinala si Susan. Nagalit sila pati na rin ang panghinaan ng loob sa paulit-ulit na suntok. Iniligtas sila ni Daryl, kaya naisip nila na siya ay nasa panganib rin. Tumili. Biglang itinulak ang pintuan ng kulungan, at pagkatapos ay may pumasok na mabagal, may masamang ngiti siya sa kanyang mukha. Si Florian yon. Ilang maharlikang guwardiya ang nakatayo sa likuran niya. O hindi. Napatingin ang lahat sa kanya. Kasabay nito, nataranta sila. Dinala ni Florian si Donoghu sa bilangguan noong nakaraang araw, na humantong sa malagim na pagkamatay ni Sir Zoran. Bakit gabi na siya nandito? May ngiti sa labi si Florian. Tumingin siya sa paligid bago niya tuluyang tinuro si Debra. Dalhin mo siya dito. Peter Patter. Sa kanyang utos, maraming maharlikang guwardiya ang pumunta sa selda at dinala si Debra kasama nila. Galit na galit ang magandang mukha ni Debra. Siya struggled frantically, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakatali, at ang kanyang acupoints ay selyadong, hindi siya gaanong makagalaw. Ha! Nagkagulo ang buong selda. Matiim na tinitigan ng lahat si Florian, habang binabato siya ng mga pang-aabuso. Galit na galit sila na kaya nilang balatan siya, at kainin ng buhay. Florian, tumigil ka nga. Tumigil ka. Lumapit ka sa akin. Galit na galit si Dax. Namumula ang kanyang mga mata habang galit na sinisigawan si Florian. Florian, bitawan mo ang hipag ko. Kunin mo na lang ako kung gusto. Kung maglakas, loob kang hawakan ang isang buhok sa ulo ng hipag ko, hindi kita papakawalan kahit na mayroon ako. Mamatay. Nahirapan na si Dax nang patayin ni Donoghu si Zoran sa harap mismo ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay binigo niya si Daryl dahil nabigo siyang protektahan ang kanyang ninong. Kung mabibigo siyang protektahan muli ang babae ni Daryl, baka mamatay na lang siya. Naging seryoso ang mukha ni Florian matapos niyang marinig ang mga sinabing ibinato sa kanya. Nilingon niya si Dax at malamig na sinabi, "Kinang na bakit ka ba nasigaw? Narito ako upang tanungin ang mga bilanggo natin ngayon. Ano ang dahilan ng pagmamadali? Unahin natin si Debra. Mapuunta rin tayo sa iyo." Ikinaway ni Florian ang kanyang kamay. "Kunin niyo siya." Umalis na siya pagkatapos niyang sabihin yon. Kinuha ng ilang guwardiya ng hari si Debra at mabilis na sinundan si Florian. Binibining Debra. Hipag. Debra. Lahat ng tao sa selda ay malungkot at galit na galit, sila ay nasira, sumigaw at humagulgol. Wah! Ang magagandang mata ni Debra ay kumikinang sa luha. Lumingon siya at tumingin sa lahat ng may matinding kawalan ng pag-asa. Nataranta sila. Daryl, bakit hindi ka pa nagpapakita? Tumulo ang luha sa mga mata ni Debra at nanlabo ang kanyang paningin. Daryl, baka hindi ako makaligtas ngayong gabi. Hindi ko na magagawang manatili sa tabi mo at pagsilbihan ka sa hinaharap. Hindi nagtagal, dinala si Debra sa supervision unit. Doon pinangasiwaan ni Florian ang kanyang mga opisyal na tungkulin. Aba! Natulala si Debra pagkapasok niya sa supervision unit hall. Walang mga instrumento para pahirapan siya para sa katotohanan. Sa halip, mayroong isang mesa ng isang marangyang handaan, ang pagkain ay umuusok na mainit, at ito ay napakabango. Ano ang nangyayari? Si Debra ay isang madiskarte at matalinong babae, nagagalit sa kanya ang eksena. Lahat kayo, alis na! Kumaway si Florian sa mga guwardiya ng hari. Opo, pinuno. Mabilis na tumugon ang mga guwardiya bago sila umatras.
Si Florian at Debra na lang ang naiwan sa malaking bulwagan. Bahagyang ngiti ang ipinakita ni Florian sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Debra bago niya iwinagayway ang kanyang espada para putulin ang lubid sa kamay ni Debra. Tapos, sabi niya, "Binibining Debra, pasensya na kung natakot ka. Anong ibig mong sabihin?" Kumunot ang noo ni Debra. Siya ay gumawa ng isang hakbang paatras upang lumayo sa Florian, nakabantay siya. Nang makita niya ang pagiging magalang at mapanlinlang na kilos ni Florian, nagtaka si Debra sa lihim na galaw ni Florian. "Oh!" Bumuntong hininga si Florian, siya ay walang magawa. Umupo siya sa tabi ng mesa, kumuha ng isang baso ng alak at ininom iyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Debra at sinabing, "Binibining Debra, alam kong galit na galit ka sa akin ng mga kaibigan mo sa bilangguan, pero hindi ko mapigilan." "Hindi ko mapigilan." Napakurap si Debra sa pagkalito. Hindi niya sinagot si Florian. Patuloy na sinabi ni Florian, "Oh, marami akong nagawa kay Daryl. Lagi kong iniisip ang aking kaluwalhatian at kasaganaan, ngunit nagbago ako mula nang mamatay ang emperador ng bagong daigdig. Napakataas ng tingin ng emperador sa akin. Akala ko ay may suporta ako at kaya kong mabuhay ng walang pag-aalala sa natitirang bahagi ng aking buhay. Noong nakasakay ako sa taas, namatay na ang emperador. Kahit na naging mabuti sa akin si Lord Kenny mula noon. Naging emperador siya, alam kong hindi niya ako lubos na pinagkakatiwalaan." Nagkunwaring miserableng tingin si Florian nang magsalita siya habang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Debra ng maingat. Nanatiling tahimik si Debra habang umuungol ng masama sa kanyang isipan. "Magugulat ako kung magtitiwala si Lord Kenny sa isang double-edged sword na katulad mo. Hindi ka mapagkakatiwalaan." "Phew." Huminga ng malalim si Florian at nagpatuloy sa isang mapait na ngiti. "Napagtanto ko kahit gaano pa kalakas ang suporta ko, baka bumagsak lang ito anumang oras. Hindi ko makakalimutan ang kawalang takot at hangang aura ni Daryl nang hamunin niya ang mga gwardiya ng hari sa bagong daigdig. Ang ginawa niya ang gumising sa akin, kailangan kong maging independent, at dapat kong laging tandaan ang aking mga pinagmulan. Nagkamali ako noon, masyado akong nagkamali. Alam mo bang nakaramdam ako ng kilabot ng barilin at patayin ni Donoghue si Ginoong Carter kagabi? Gusto kong palayain kayong lahat, ngunit hindi ko magawa yon. Maraming maharlikang gwardiya. Kahit ano pa ang tingin mo sa akin, ngayon lang ako makakabawi sa mga pagkakamali ko. Nakaisip ako ng paraan at kinuha muna kita para hindi mapansin." Mukhang seryoso si Florian, mukhang may sinseridad sa sinabi niya. "Ikaw." Bahagyang bumuka ang mga labi ni Debra, nagdududa pa rin siya. "Sa tingin mo ba talaga?" "Dad." Biglang lumuhod si Florian sa lupa. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi habang sinisisi ang sarili. "Binibining Debra, sobra kang pinagkakatiwalaan ni Daryl. Kaya kong sabihin ang mga bagay na ito sa iyo at ikaw ang una kong iniligtas. Kung ayaw mo akong paniwalaan, patayin mo na lang ako." Inialay ni Florian ang kanyang espada kay Debra. Hindi ito kinuha ni Debra, ang kanyang magagandang mata ay tumingin kay Florian na may hinala. Sino ang maniniwala na ang isang tao, na nakagawa ng masasamang bagay, ay biglang magsisisi? "Binibining Debra, tingnan mo sa labas. Inalis ko na lahat ng guwardiya." Seryosong sabi ni Florian, habang nakaturo sa labas. "Pwede ka nang umalis? Hindi kita pipigilan. Sana mahanap mo na si Daryl sa lalong madaling panahon pagkatapos mong makaalis dito. Tutulungan ko kayong dalawa mula sa loob habang nagtutulungan tayong palayain ang lahat mula sa World Universe." Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.